Hello and very welcome to the Hulagway ng Buhay Channel. Ang kwentong ito na iyong papanoorin ay magpapayanig sa iyong damdamin at mag-iiwan ng isang katanungang nakabitin sa hangin. Totoo ba ang kwentong ito o hindi? Mag-subscribe sa channel at iwanan ang iyong gusto. Tara na sa video. Samuel palagi siyang may gustong sabihin na may pilyong ngiti sa labi na para bang siya ang laging may kontrol sa sitwasyon. Hindi mo alam ang lugar mo, di ba? Walang mapagtataguan, kasama ang dalawang bata na iyon at ang katawa-tawang babaeng iyon. Nginisian niya at Berenice. Sa pakikinig sa mga salitang iyon, sinubukan kong unawain kung ano ang nangyayari. Makalipas ang isang taon, sa eleganteng restaurant na iyon, ang parehong ngiti Samuel nagyelo. Berenice hindi makapaniwala na matagal nang hindi nakita sa kanyang nakita. Paanong hindi pa niya napansin? Pinagmasdan niya siya roon, napapaligiran ng mga kaibigan. Maayos ang pananamit at pakitang tao na para bang siya ang hari ng mundo, na may awang ng isang taong mayroon na ng lahat at higit pa. Para sa kanya, Samuel palagi niyang nakaugalian ang pag-iisip na siya ang pinakamatalino sa silid. Ngunit sa totoo lang, siya ay walang iba kundi isang lalaking puno ng kanyang sarili na hindi man lang alam kung ano ang respeto. Samuel nandoon, kasama ang kanyang mayabang na ngiti, may pinag-uusapang seryoso, ngunit kahit ganon ay hindi niya mapigilang mangyari. Berenice, tingnan kung gaano siya katawa-tawa. At sa sandaling iyon, napagtanto niya kung gaano siya naging bulag, kung paano siya palaging nagpaparamdam sa kanya na mababa, na parang siya ay isang bigat sa kanyang buhay. Palagi niyang iniisip na siya ay kahanga-hanga, ngunit ngayon ay hindi niya alam kung ano ang iisipin. Berenice, kakaibang pinaghalong galit at awa ang naramdaman ko. Gustavo, sa kanyang tagiliran, napansin ang kanyang kakulangan sa ginhawa at na may banayad na pagpindot sa balikat, pinakalma siya. Lahat ay maayos, Berenice. Hindi na kailangang mag-alala, magkasama tayo dito, anya. At sa unang pagkakataon noong gabing iyon, nakaramdam siya ng ligtas. Marahil ito ay hindi inaasahang kapalaran upang mahanap siya doon. Kung hindi, patuloy siyang maniniwala na lahat ng lalaki ay katulad Samuel. Walang laman sa loob, ngunit puno ng isang napakalaking ego. Gayunpaman, Samuel nandoon pa rin siya, nagkukuwento sa kanyang mga kaibigan na tumingin sa kanya ng hangin ng paghanga, na para bang siya ay isang dakilang autoridad. Ngunit sa kaibuturan, Berenice, alam kong niloloko lang nila ang sarili nila. Ang lalaking iyon, na dati niyang pinaniniwalaan, ay ang lahat ng kailangan niya. Ngayon ay tila isang walang laman na eko. Siya at ang kanyang mga kaibigan ay tumawa, na para bang ang buhay ay isang malaking laro. At siya ay isang nawawalang manonood, hindi alam kung paano magkasya sa lahat ng ito. Sa isip mo, Berenice, iniisip niya kung posible bang mawala ang bigat na iyon. Lumaki siyang walang ama, kasama ang kanyang ina, sa isang maliit simpleng apartment, malayo sa malalaking daan at marangyang buhay na nakapaligid sa kanya. Samuel, parang nagustuhan niya. Ang kanyang mundo, hindi tulad ng sa kanya, ay binubuo ng makikitid na kalye at mga patlang ng matataas na damo, kung saan maaari niyang mawala ang sarili sa sarili niyang pag-iisip, palayo sa panggigipit ng pagiging isang taong hindi siya. Berenice, alam na Samuel, na panalo niya siya sa pamamagitan ng kanyang mga pangako ng isang magandang kinabukasan, ngunit ngayon, sa pagtingin sa labas, iniisip niya kung ang kanyang kinang ay, sa katunayan, isang walang laman na harapan. Berenice, lumaki sa isang simple ngunit magandang lugar. Tinatanaw ng bintana ng kanyang apartment ang isang malawak na bukid at gustong-gusto niyang naroroon, nakaupo sa rehas, pinagmamasdan ng paggalaw ng Rodoanel, kasama ang mga truck at sasakyan na dumaraan. Nakita niya ang mga bata na tumatakbo, nagpapalipad ng saranggola, at mga taong tumatawid sa field paminsan-minsan. Ang pagsikat at paglubog ng araw ay hindi ka panipaniwala, na nagpinta sa kalangitan na may mga kulay na tila diretso sa isang pagpipinta. Bagamat sinubukan niyang iguhit ang mga eksenang ito, naramdaman niyang hindi ang sining ang kanyang landas, ngunit hindi iyon naging hadlang sa kanyang mangarap. Habang nakatingin sa labas ng bintana, Berenice, naalala niya kung gaano kasimple ang buhay, ngunit puno ng maliliit na masasayang sandali. Ang kanyang ina, isang dedikadong guro,
ay palaging ginagawa ang kanyang makakaya upang maibigay ang pinakamahusay para sa kanya. Berenice, kahit na may mga problema sa pananalapi, nagtrabaho ng husto ang ina. Buong puso niyang inilagay ang kanyang trabaho, ngunit ang kanyang sweldo bilang guro ay maliit at madalas na huli. May mga araw na halos walang sapat na pagkain ng pamilya, nabubuhay lamang sa kanin at tinapay. Pero kahit ganon, ang kanyang ina, Berenice, nakakita ako ng paraan para gumawa ng masasarap na pagkain tulad ng semolina at egg noodle cake, at naghurno ako ng mga flatbread na gawa sa harina. Berenice, alam kong mahirap ang pera, kaya hindi ako humingi ng mamahaling regalo. Gayunpaman, ang kanyang ina ay laging gumagawa ng paraan upang gawin ito, Berenice, sa palengke sa kabilang panig ng lungsod upang bumili ng mga bagong damit, mahinhin ngunit laging maganda. Siya ay may hindi nagkakamali na panlasa at ang kanyang mga pagpipilian ay palaging ginawa, Berenice, mararamdamang espesyal. Ang pagkabata ng Berenice ay minarkahan ng tawanan at pakikipagsapalaran, lalo na sa panahon ng bakasyon sa tag-araw. Siya at ang kanyang mga kaibigan ay gumugol ng buong araw sa paglalaro sa mga bukas na bukid, pagbisita sa mga tahanan ng isa't isa, at paglikha ng mga kwentong haka-haka. Paminsan-minsan pumupunta sila sa sinehan o sa amusement park ng lungsod kung saan maaari silang magsaya ng hindi nag-aalala tungkol sa pera. Ang mga anak ng mga pamilya sa kapitbahayan, tulad ng sa Berenice, wala silang marami, ngunit hindi iyon naging hadlang sa kanilang kasiyahan sa buhay. Kahit na ang mga birthday party ay pinananatiling simple, ngunit puno ng pagmamahal, ang kanyang ina ay naghahanda ng mesa, naghahanda ng masarap na cake at gumawa pa ng mga bola-bola na may niligis na patatas at pinutol na prutas. Berenice, palagi niyang naaalala ang mga party na ito ng may labis na pagmamahal, nakakaramdam ng napakalaking pasasalamat para sa kanyang pagkabata na puno ng kagalakan at pagmamahal. Sa kabila ng kahirapan, Berenice, hindi niya naramdaman na nag-iisa siya. Alam niya na, tulad ng marami sa kanyang mga kaibigan, wala rin siyang ama. Ang kanyang ina, mahinahon, ipinaliwanag sa kanya na ang kanyang ama ay isang alkohol at na sila ay naghiwalay noong siya ay napakabata, bago ang edad na 3. Berenice, siya ay hindi kailanman nagkaroon ng pare-parehong figura ng ama. Ngunit sa kanyang paglaki, napagtanto niya na hindi siya nag-iisa sa sitwasyong ito. Ang matalik mong kaibigan, Clarice, siya rin ay anak ng isang nag-iisang ina at ang kanyang kapitbahay na si Paulo ay dumaranas ng parehong mga paghihirap. Berenice, naalala niya ang kanyang kapitbahay, si Tio Mateo, na naging ama ng kanyang kaibigan. Ngunit pagkatapos ng diborsyo, lumipat ito, lumikha ng isang bagong pamilya at nakalimutan ang kanyang panganay na anak na babae. Sa kabila nito, ang ina ng Berenice hindi nagreklamo. Palagi niyang sinasabi, wala kaming marami, ngunit hindi bababa sa namumuhay kami sa kapayapaan at iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang kayamanan. At kaya, nagpatuloy ang buhay, Berenice, puno ng mga hamon, ngunit pati na rin ang mga sandali na nagparamdam sa kanya na ang pagmamahal at kapayapaan ay mas mahalaga kaysa anupaman. Berenice, palagi siyang naniniwala na ang buhay ay mabuti, kahit na ang mga bagay ay hindi perpekto. Alam niya na kahit na wala siyang ama sa paligid, mayroon siyang isang kamangha-manghang ina. Ang kanyang ina, na may labis na pagmamahal, ay nagturo sa kanya kung ano ang tama at mali at palaging nasa tabi niya upang tumulong. Kailan, Berenice, kung siya ay nagkamali, sa halip na sumigaw o maging malupit, ang kanyang ina ay uupo sa kanya at makipag-usap ng mahinahon. Ang mga pag-uusap na ito ay ginawa, Berenice, gumaan ang pakiramdam at tumulong na linawin ang iyong mga iniisip. Gustong-gusto ng dalaga ang paraan ng kanyang ina na palaging sumusuporta sa kanya ng walang pressure. Habang maraming kapitbahay ang nakatira sa mga bahay na puno ng hiyawan at away, ang bahay ng Berenice ito ay mapayapa. Nakita niya ang kanyang ina, Clarice, ang kanyang matalik na kaibigan, ay sumigaw sa kanya kaya ang mga bintana sa bahay ay yumanig. Si Kuya Paulo naman ay tila nabubuhay sa takot na maparusahan. Berenice, hindi ko maintindihan ang ganoong uri ng relasyon. Ang iyong ina ay hindi kailanman agresibo o demanding. Kahit na ang kanyang mga marka
ay Berenice sila ay mahusay. Madali siyang matuto, lalo na sa mga asignatura sa paaralan. Ngunit hindi siya pinilit ng kanyang ina na maging perpekto. Sa kabaligtaran, palagi niyang sinasabi na ang pinakamahalagang bagay ay ang lumaking masaya at mapayapa. Berenice, alam kong may kakaiba akong talento. Mula sa murang edad, madali na siyang matuto ng mga bagong wika. Sa ikalimang baitang nagsimula siyang mag-aral ng Pranses at mabilis na nagtagumpay, nagsaulo ng mga salita at bumubuo ng mga komplikadong pangungusap ng walang kahirapan. Nagkaroon siya ng regalo para sa wika at unti-unti, nagsimula siyang mag-aral ng mag-isa gamit ang mga libro at materyales na natagpuan niya. Ang kanyang ina, sa kabila ng kapos sa pananalapi, ay ginawa ang lahat upang makapag-enroll Berenice sa mga kurso sa wika, sa paniniwalang ang kanyang anak na babae ay may magandang kinabukasan sa hinaharap. Berenice gustong-gusto niya ang mga kursong ito at nabighani sa kapaligiran ng paaralan ng mga guro at kaklase na, tulad niya, ay masigasig sa pag-aaral. Alam na alam ng dalaga kung ano ang gusto niya para sa kinabukasan. Nang makumpleto ang ika-9 na taon, Berenice na pagdesisyunan ko na magkolehiyo, mag-aaral ng foreign languages. Palaging sinusuportahan siya ng kanyang ina sa kanyang mga pagpipilian. Ngunit si Tita Lola, ina ni Clarice, hindi ko naintindihan. Pinaniwalaan niya iyon Berenice dapat siyang matuto ng mas praktikal na propesyon, tulad ng pananahi o pagluluto, isang bagay na magagarantiya sa kanya ng mabilis na trabaho at kita sa lalong madaling panahon. Mag-aaral ka ng 7 taon pabigat sa nanay mo. Bakit hindi ka matuto ng mas mabilis, sabi niya. Pero Berenice wala siyang pakialam sa payo ng kanyang tiyahin. Alam niyang ang kanyang landas ay edukasyon at pagkahilig sa mga wika. Tungkol diyan, Clarice, kaibigan ni Berenice, sumunod sa ibang landas. Nag-enroll siya sa isang teknikal na paaralan upang matutunan kung paano gumawa ng mga matamis at pagkatapos ng 3 taon, nagtatrabaho siya sa isang panaderya, kumita ng sarili niyang pera. Sa paglipas ng panahon, Clarice nagsimulang lumabas kasama ang mga matatandang kaibigan, pumunta sa mga club at mag-makeup, gumawa ng istilong ibang-iba sa estilo ng Berenice. Kahit niyaya ko siya, Berenice alam niyang naghihiwalay ang landas nila. Wala siyang pera para magsaya Clarice, at ang kanyang pag-aaral ay kinuha ang malaking bahagi ng kanyang oras. Ngunit malayo sa kalungkutan, Berenice nakatutok siya sa kanyang kinabukasan, at pagkatapos dumating ang malaking araw. Berenice siya ay tinanggap sa kolehiyo sa isang scholarship at ang kanyang ipinagmamalaking ina ay naghanda ng isang maliit ngunit puno ng pagmamahal na salo-salo. Lagi kong alam na kaya mo, mahal, sabi ng ina. Nagniningning sa kaligayahan ang mga mata. Ang gabi ay nakapagtataka at Berenice, hindi ako maaaring maging mas masaya. Alam niyang nasa kanyang mga kamay ang kanyang kinabukasan at handa siyang sundan ang kanyang landas. Sa suporta at dedikasyon ng kanyang ina Berenice, alam kong makakamit ko ang anumang pinapangarap ko at kaya pumasok siya sa kolehiyo nang may sigasig at kumpiyansa. Araw-araw mas kumpiyansa siya sa kanyang pinili, mas kumbinsido na siya ay nasa tamang landas. Ang buhay ng Berenice ito ay patunay na sa pagsisikap at suporta, ang mga pangarap ay nagiging katotohanan. Kahit na magkahiwalay ang landas, ang tunay na pagkakaibigan at pamilya ay palaging nandyan at ang hinaharap ay tiyak na magdadala ng mga bagong pagkakataon. Berenice hindi siya ang pinakamatalino na estudyante sa paaralan. Sa katunayan, nahihirapan siya, ngunit may nagbago nang pumasok siya sa universidad. Bigla, nagsimula siyang tumayo, naging pinakamahusay na estudyante sa kanyang klase at sa kanyang sorpresa, nakakuha siya ng mas malaking scholarship. Bagamat hindi ito malaking halaga, malaki ang naitutulong nito para matugunan ang kanyang mga gastos sa transportasyon sa universidad na gumawa ng malaking pagbabago sa kanya. Sa kolehiyo, Berenice, siya ay mapalad na tinuruan ng isang napaka-espesyal na guro si Benito. Matandang lalaki na siya, payat, maputi ang buhok at laging maayos ang pananamit. Walang impormal na kasuotan tulad ng suot ng maraming bagong guro. Si Benito ay laging nakasuot ng walang kapintasang puting kamiseta, pleated na pantalon at vest. Ang pinakakagiliw-giliw na bagay ay ang hilig niya para sa kanyang paksa, linguistics.
Nagsalita siya tungkol sa kanya ng may labis na sigasig na kahit na ang pinakanagambalang mga mag-aaral ay nasasabik sa kanyang bawat salita. Mabilis na lumipas ang kanyang mga klase at ang material ay tila umaangkop sa isipan ng mga estudyante nang walang kahirap-hirap. Parang hinihigop ng halos mahiwagang kaalaman, ang propesor ay naging isang mahusay na tagapagturo para sa Berenice at natuwa siya nang pumayag itong maging senior thesis advisor niya. Sa panahong ito, lalo silang naging malapit. Ang mga pag-uusap tungkol sa trabaho ay natural, ngunit pinag-uusapan din nila ang tungkol sa buhay. Berenice, nalaman ko na si G. Benito ay may asawa at aso na nagngangalang Naida, ngunit wala silang anak. Pinalaki niya ang kanyang pamangkin matapos ang kalunos-lunos na pagkamatay ng kapatid ng kanyang asawa. Berenice, nadama niya ang isang espesyal na koneksyon sa guro na napatunayang hindi lamang isang mahusay na tagapayo, kundi isang taong handang tumulong sa kanya sa bawat hakbang ng kanyang buhay. Kailan Berenice nakakuha ng kanyang unang trabaho, si G. Benito ang nagrekomenda sa kanya sa isang travel agency. Alam niya kung gaano kahirap makakakuha ng trabaho nung nagsisimula ka, walang karanasan o mga kontak, at lubos siyang nagpapasalamat sa tulong. Tiniyak sa kanya ng guro na matutuwa ang kanyang mga kaibigan sa kanyang trabaho, at sa katunayan, mahusay ang kanyang ginawa. Ngayon, Berenice, siya ay nasa bagong yugto ng kanyang buhay na may sariling pera, bagay na hindi pa niya nararanasan noon. Ang kanyang unang sweldo ay halos 3 beses sa kinikita ng kanyang ina kada buwan. At Berenice, sa iyong pagkabukas palad, gustong ipagdiwang ang sandaling ito kasama ang iyong ina. Bumili siya ng maraming goodies at kahit isang magandang damit para sa kanyang ina, bagay na alam niyang matagal na niyang gusto. Nang matanggap ng kanyang ina ang regalo, hindi niya napigilan ang kanyang mga luha sa tuwa. Nang gabing iyon, Berenice, na-realize niya na worth it ang lahat ng pinagdaanan niya noon. Alam niyang nakamit niya ang isang mahusay na bagay, isang bagay na tila imposible noon pa lang. At sinabi sa kanya ng kanyang mapagmataas na ina, "Ngayon ay maaari mong simulan ang pag-iisip tungkol sa iyong personal na buhay." Iyon ang unang pagkakataon Berenice pinag-isipan talaga. Bagamat siya ay isang kaakit-akit na dalaga, sa kanyang kininto ang buhok at kaakit-akit na kayumangging mga mata, alam niyang hindi pa ito ang panahon para makisali sa isang relasyon. Ang kanyang focus ay ang pagtapos ng kanyang pag-aaral at pagbuo ng kanyang karera. Nadama niya na, una, kailangan niyang hanapin ang kanyang sarili, itatag ang kanyang sarili. Sa huli, Berenice, nagsisimula pa lang akong tumahak sa isang landas na nangako na magiging napakatalino. Berenice, alam niyang nagbabago ang buhay niya. Siya ay nawala mula sa isang batang babae na nadama na nawala sa isang determinadong babae na gumawa ng kanyang paraan sa mundo at nagsimulang hubugin ang kanyang sariling kinabukasan. Sa kabila ng lahat ng paghihirap sa kanyang paglalakbay, pakiramdam niya ay kontrolado niya ang kanyang kwento. Sa suporta ng kanyang ina at halimbawa ng mga taong tulad ni G. Benito, Berenice, naunawaan niya na ang bawat pagsusumikap ay nagdudulot ng mga gantimpala at ang kanyang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Ang tunay na kaligayahan ay hindi nagmula sa pagpapasaya sa iba, kundi sa pagiging totoo sa iyong sarili at pagsunod sa nais ng iyong puso. Sa paglipas ng mga taon, Berenice, hindi niya iniwan ang kanyang mga pangarap. Noon pa man ay alam niya na bago mag-alala tungkol sa pag-iibigan, kailangan niyang makamit ang kanyang mga layunin sa buhay. Nais niyang makuha ang kanyang kalayaan, isang matatag na propesyon, at pagkatapos ay isipin ang tungkol sa iba pa. Halimbawa ng iyong kaibigan Clarice, nasa harapan niya iyon at nagsilbing babala. Clarice, nagpakasal siya kaagad pagkatapos ng unibersidad at hindi nagtagal ay nabuntis ng ibang lalaki. Hindi ito ang kanyang pinlano, ngunit pinangunahan siya ng kapalaran na magpakasal at manirahan sa kanyang asawa at kanyang ina. Clarice, din nagtagal, nagkaroon siya ng 3 anak na babae at ang kanyang ina, na pagod na sa kanyang mga responsibilidad, ay patuloy na nagrereklamo tungkol sa masikip na sitwasyon kung saan sila nakatira. Ang kapayapaan ay tila laging malayo at Clarice, natagpuan niya ang kanyang sarili na nalulula, hindi makatakas sa ikot ng mga pagkabigo at limitasyon. Berenice, hindi ko ginusto ang ganoong buhay para sa kanya.
Naisip niya ang ibang kinabukasan, isang bagay na mas balanse at kapaki-pakinabang, kasama ang isang kapareha na nagmamahal sa kanya. Ngunit may isang magalang na trabaho at isang matatag na buhay sa pananalapi. Berenice mayroon na siyang bank account, may sariling pera, at ang pakiramdam ng kalayaan ay nagparamdam sa kanya na siya ay nasa tamang landas. Siya ay nakatuon sa kanyang sarili sa kanyang trabaho ng labis na, sa loob lamang ng ilang taon, nagawa niyang matupad ang ilan sa kanyang mga pangarap na paglalakbay. Bumisita siya sa mga lugar tulad ng India, Portugal at Italy. Sinamantala ang mga huling minutong deal sa paglalakbay na nakuha niya sa kanyang trabaho sa travel agency. Sinasama niya ang kanyang ina sa bawat paglalakbay at makita ang masayang ngiti ng kanyang ina, lalo na nang makita niya ang dagat, ay nagpainit ng kanyang puso. Berenice. Para bang tinutupad niya ang isang pangarap noong bata pa na ipinakita sa kanyang ina ang mundong laging gustong makita. Gayunpaman, sa kabila ng pagkakaroon ng napakaraming bagay, ang kanyang personal na buhay, Berenice. Hindi maganda ang ginagawa ko. Palagi siyang mahiyain at ang pakikipag-ugnayan sa mga lalaki ay nagpakaba sa kanya at hindi komportable. Sa panahon ng paaralan, hindi siya nagkaroon ng maraming interes sa mga lalaki at sa unibersidad. Kahit na ang kanyang mga kapantay ay mas kasangkot sa mga relasyon, mas gusto niyang tumuon sa kanyang pag-aaral at karera. Pakiramdam niya ay mas ligtas siya sa lupang ito kapag nagpakita ng interes sa kanya ang mga lalaki, Berenice. Siya ay natakot at ginawa ang lahat ng kanyang makakaya upang maiwasan ang anumang diskarte. Alam niya na ang takot na ito ay hindi normal at sa maraming pagkakataon, naisip niyang humingi ng tulong upang harapin ang mga insecurities na ito. Ngunit hindi niya alam kung paano o kailan magbabago ang mga bagay para sa kanya. Pagkatapos ay lumitaw ito, Samuel. Siya ang lahat, Berenice, hindi niya inaasahan. Ngunit sa parehong oras, siya mismo ang uri ng taong gusto niyang makilala. Samuel, siya ay gwapo, maayos ang pananamit, at may makapangyarihang presensya. Matangkad, siya may matipuno ngunit hindi exaggerated na katawan, at hindi nagkakamali ang kanyang ugali. Madalas siyang pumunta sa travel agency kung saan Berenice nagtrabaho, at palaging binabati siya sa isang espesyal na paraan na ginawa Berenice pakiramdam at the same time flattered at kinakabahan. Ngunit ang talagang ikinagulat niya ay nangyari sa isang ordinaryong araw. Aalis siya sa isang bookstore at nagkataon, nabangga siya Samuel sa pintuan. Ngumiti ito sa kanya, malumanay na binuksan ang pinto at malugod na binati na para bang planado ang pulong na ito. Simula noon, may nagbago, Berenice. Bagamat hindi niya alam kung nagkataon lang ang pagkikita o kung Samuel planado ang lahat, ang totoo ay iba ang pakiramdam niya. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, may isang bagay sa kanyang buhay na tila nahulog sa lugar na hindi inaasahan. Medyo kinakabahan pa rin siya, pero nakaramdam din siya ng maliit na kislap ng curiosity sa loob niya. Siguro, sa wakas nakahanap na siya ng isang bagay na higit pa sa isang date. At sino ang nakakaalam, ito ang simula ng isang bagong kwento para sa Berenice, kung saan maipagkakasundo niya ang kanyang mga pangarap at personal na tagumpay sa posibilidad na buksan ang kanyang puso sa isang taong maaaring maging bahagi talaga ng kanyang buhay. Berenice, hindi ko alam kung anong gagawin ko kung kailan Samuel bati sa kanya. Bumibilis ang tibok ng puso niya at nakaramdam siya ng kakaibang panginginig sa kanyang gulugod. Hindi pa niya naramdaman ang ganito. Sinubukan niyang magpatuloy sa kanyang paglalakad, ngunit Samuel, hindi nagtagal ay naabutan niya ito at nagsimulang maglakad sa tabi niya sa katahimikan. Berenice, hindi ko alam kung paano ako magre-react doon. Parang nag-e-enjoy siyang makita, siyang kinakabahan, tapos bigla niyang sinabi, "Ang ganda-ganda mo kapag kinakabahan ka." Pagkatapos na may banayad ng ngiti, sinabi niya, "Napakaganda mo at natural, wala pa akong nakilalang katulad mo." Ginawa nito, Berenice. Hindi siya nakaimik at saglit na lumangoy ang kanyang ulo. Hindi niya naisip yon, Samuel. Napakadirekta niya sa pagsasalita tungkol sa kanya at mas lalo siyang nakaramdam ng kaba. Ngunit sa parehong oras, isang pakiramdam ng init ang sumalakay sa kanyang puso. She mumbled a shy, "Salamat." Habang naglalakad sila sa lungsod, Samuel nagsimula siyang magsalita tungkol sa iba't ibang bagay. Tila alam niya ang lahat tungkol sa anumang paksa at umalis na iyon, Berenice, mas maluwag. Sa paglipas ng panahon,
nakalimutan, niyang kabahan. Magkasama silang naglalakad ng ilang oras na para bang mga matandang magkaibigan. Samuel, bilang karagdagan sa pagiging mahusay na nakikipag-usap, ay nagsiwalat na siya ay pinuno ng isang departamento sa isang pabrika ng gas at palagi niyang binibisita ang travel agency kung saan Berenice nagtrabaho. Bumili siya ng mga pakete ng bakasyon para sa kanyang mga empleyado bilang isang paraan upang gantimpalaan sila sa kanilang pagsusumikap. Samuel, siya ay nakatira mag-isa sa isang apartment at higit sa lahat ay wala sa isang relasyon. Naghahanap siya ng isang taong espesyal. Sinabi niya Berenice na mula pagkabata ay pinangarap na makilala ang isang mahinhin, matamis at maganda na batang babae. "I always imagine my Cinderella, like in Disney cartoons," he said. "At noong nakilala, kita akala ko kagaya mo siya." Berenice nakaramdam ng pagkatunaw sa mga salita ng Samuel, ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto niya na ang Cinderella ng mga kwento ay hindi naging madali ang buhay. Palagi siyang nagsusumikap, hindi nagrereklamo at laging nahaharap sa mga hamon. At sa isang paraan, Samuel parang gusto niya ng ganoon. Isang taong handang magsakripisyo at hindi magrereklamo. Berenice, dahil napakawalang muwang, hindi ito agad naintindihan. Ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto niya iyon. Samuel, siya ay higit pa sa isang mapagmahal at matulungin na lalaki. Siya ay isang taong nangangailangan ng kapareha na mag-aalaga, isa kanya, isang taong buong-buo niyang ibibigay ang kanyang sarili. Logo, Berenice at Samuel nagsimula silang mag-date. Siya mismo ang uri ng tao na lagi niyang gusto. Isang taong mapagkakatiwalaan, na alam kung saan pupunta at kung ano ang gagawin. Siya ang nag-asikaso sa lahat, mula sa paglalakad hanggang sa pagkain, at palaging binibigyan siya ng maliliit na pagkain. Berenice ay natuwa sa kung magkano Samuel lagi siyang nariyan. Tinitiyak na nasa kanya ang lahat ng kailangan niya. Masarap na hindi mag-alala tungkol sa anumang bagay. Ang pakiramdam na parang may nag-aalaga sa iyo sa lahat ng oras. At Samuel, nagustuhan ko ang pag-aalaga sa kanya. Palagi niya itong sinusundo mula sa trabaho. Nagdi-dinner sa labas ang dalawa at saka naglilibot sa syudad. Minsan pumunta sila sa sinehan, minsan naman nagbo-bowling. Nung hindi sila nag-iisa, Samuel, dinala niya siya sa mga pagpupulong kasama ng kanyang mga kaibigan. Berenice, ngumiti siya sa lahat, ngunit nahihirapan siyang makipag-ugnayan sa mga taong nakapaligid sa kanya. Samuel, pilit niyang itinago, ayaw niyang mapansin nito na hindi siya komportable. Kaya umayon siya sa gusto nito. Kahit na hindi ko gusto ang lahat ng pelikulang iyon, Samuel, pinili. Sinubukan niyang magpakita ng sigasig dahil gusto niyang mapasaya siya. Samuel, laging sinasabi sa kanya na siya ang babaeng pinapangarap niya, ang taong hinahanap niya sa buong buhay niya. At Berenice, ayokong biguin siya. Kaya't sinubukan niyang gawin ang lahat ng gusto nito, kahit na medyo na out of place siya. Lumipas ang isang taon ng mga pagkikita at sandali na magkasama. At Samuel, tulad ng anumang magandang romantiko, sinunod ang lahat ng tradisyon. Dinala niya siya sa isang eleganteng restaurant na may malambot na musika sa background. At sa isang espesyal na sandali, lumuhod siya sa harap niya. Inilabas niya ang isang maliit na red velvet box at na may nahihiyang ngiti. Inalok siya ng sing-sing. Berenice, masyado siyang emosyonal kaya tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay at nagpakawala ng kinakabahang tawa. Hindi niya akalain na may mangyayaring ganito at bigla niyang nahaharap sa isang malaking desisyon. Ano ang gagawin niya ngayon? Berenice ay nagliliwanag. Nagkatotoo ang kanyang mga pangarap. Naisip niya ang kanyang sarili na may nagkakaisa at mapagmahal na pamilya na may mabait at matagumpay na asawa. Ang lahat ay tila perpekto, eksakto kung paano siya palaging nangangarap. Parang tinupad ng tadhana ang lahat ng inaasahan niya. At halos hindi siya makapaniwala na nangyayari talaga ito sa kanya. Kailan Samuel inanyayahan siyang makipagkita sa kanyang mga magulang, Berenice medyo nakaramdam ng kaba. Ang kanyang mga magulang ay napakayaman, samantalang siya ay nagmula sa isang simpleng pamilya. At siya ay natatakot na ito ay isang bagay na makakaabala sa kanila. Pero laking gulat niya nang makilala niya sila, naging maayos ang lahat. Ang ina ng Samuel, nakangiting, sabi niya na palagi niyang pinag-uusapan Berenice.
Ngayon naiintindihan na namin kung bakit kanya nagustuhan. Sabi niya sabay alis Berenice gumaan ang loob. Gayunpaman, nang magpaalam ang mag-asawa Berenice may napansin. Ang kanyang ina ay tila medyo hindi komportable at nagkomento pa sa kanya, parang siya ay sigurado sa kanyang sarili. Hindi ko alam, hindi ba siya naglalagay ng labis na presyon sa iyo? Berenice, sinusubukang bigyan ng katiyakan ng kanyang ina, niyakap siya at sumagot ng nakangiti. Nanay, siya ang pinakakahangahangang tao sa mundo. Huwag mag-alala. Sa sandaling iyon, Berenice naisip niya na marahil ay nagseselos ang kanyang ina dahil pagkatapos ng maraming taon na magkasama, ang ideya na magpakasal siya at manirahan sa malayo ay isang bagay na mahirap tanggapin. Ang buhay ng mag-asawa pagkatapos ng kasal ay parang isang fairy tale. Berenice lumipat sa malaki at sopistikadong apartment ng Samuel sa sentro ng lungsod. Lahat ay bago, maganda at puno ng pangako. Berenice, na gustong pasayahin ang kanyang asawa, inalagaan ang bawat detalye ng tahanan. Samuel, palaging napaka-organisado, hindi namumuna, ngunit kapag may hindi perpekto hindi niya itinago ang kanyang kawalang kasiyahan. Siya ay isang taong gustong makita ang lahat sa lugar at Berenice sinubukan niyang panatilihin ang mga bagay sa paraang gusto niya. Nang ang paksa ay napunta sa pagkakaroon ng mga anak, Samuel ayokong maghintay ng matagal. Gusto niya ng tagapagmana, isang taong magpapatuloy sa pamana ng pamilya, gaya ng dati niyang sinasabi. Bagaman Berenice walang problema sa pagsisimula ng isang pamilya, alam niya kung gaano niya kagustuhan iyon. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi magiging kasing dali Samuel na isip. Berenice nakaramdam siya ng kaunting tensyon nang mapansin niya kung ano ang reaksyon nito kapag wala sa perpektong plano niya ang mga bagay-bagay. Naiirita siya sa anumang bahagyang paglihis sa nasa isip niya. Ngunit, sa sorpresa ng Samuel, ilang buwan pagkatapos ng kasal, Berenice nagpahayag na siya ay naghihintay ng isang sanggol. Samuel tuwang-tuwa siya na ang kislap ng kanyang mga mata ay nagpainit sa kanyang puso. Berenice, naisip niya kung gaano kaganda ang maging ama ng isang bata, isang taong mamahalin at pangangalagaan, hindi tulad ng kanyang sariling karanasan. Sa pagkabata, gayunpaman hindi naging madali ang pagbubuntis Berenice. Nagsimula siyang sumama sa simula. Pakiramdam niya ay pagod na pagod siya na halos hindi na siya makabangon sa kama para pumasok sa trabaho at naabala siya nito. Samuel, sinubukan niyang mag-ingat, dalhin siya sa mga doktor, bumili ng gamot at kahit minsan ay nagluluto para sa kanya. Ngunit sa kanyang puso hindi niya lubos na maunawaan kung bakit siya mahina. Naalala niya ang malalakas na babae noon na nanganak sa bukid ng walang reklamo. At ang pinakamasama ay, kung minsan, binanggit niya ang mga halimbawa ng iba pang mga kababaihan na nagsasabi na hindi sila nakakaramdam ng anumang kakulangan sa ginhawa sa panahon ng pagbubuntis. Masakit yun Berenice, ngunit ayaw niyang makipag-away sa kanya. Sinubukan niyang manatiling kalmado nang hindi nakikipagtalo hanggang sa isa sa mga pagsusulit, ibinunyag ng mga doktor ang dahilan ng kanyang kondisyon sa kalusugan. Ito ay isang sandali ng kaluwagan ngunit din ng pag-aalala. Ang kinakaharap niya ay hindi simple at ngayon ay kailangan niya ng tulong at pag-unawa mula sa Samuel higit kailanman. At makikita ba niya ang sitwasyon sa iba't ibang mga mata o patuloy niyang hihilingin ang parehong antas ng lakas mula sa kanya na palaging natural na dumarating sa kanya? Kailan Berenice? Nang malaman niyang may dalawang sanggol siya, nabigla siya, hindi lang isa kundi dalawa. Kambal. At upang makumpleto ang sorpresa, sila ay magkapatid na kambal. Iyon ay isang lalaki at isang babae. Ngayon ang lahat ay may katuturan. Ang kahinaan, ang pagduduwal, ang pakiramdam ng palaging pagod. Nakahiga siya sa mesa ng pagsusulit nang ipasa ng teknisyan ang aparato sa kanyang tiyan at inihatid ang balita. Berenice muntik na siyang mahulog sa mesa sa sobrang takot. Samuel medyo natarantasi na nakatayo sa tabi niya. Ang isa ba sa kanila ay isang lalaki? Tanong niya, sinusubukang mas maunawaan. Ngumiti ang technician at sumagot na masyado pang maaga para malaman ang mga detalye, ngunit ang pinakamahalaga ay malusog ang mga sanggol. Maganda ang kalagayan ng mga bata at laking malakas, he said. Upang Samuel, na palaging nangangarap na magkaroon ng tagapagmana na magtuturo kung paano mangisda
lumangoy, sumakay ng bisikleta at kahit na magkarate, ito ay isang magandang regalo, ngunit naroon pa rin ang pagnanais para sa isang batang lalaki. Berenice nakaramdam siya ng matinding pag-aalala. Paano kung ang mga babae ay hindi Samuel inaasahan? Natatakot siyang mabigo siya. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang napakalinaw na plano tungkol sa kung ano ang magiging buhay sa isang anak na lalaki. Sa mga nagdaang panahon, Samuel medyo mas iritable siya, nagrereklamo kahit sa maliliit na bagay, tulad ng pagkain o paglilinis ng bahay. Pero alam niyang nawala iyon kapag pagod siya. Maliban doon, nagpatuloy siya sa pagiging mapagmahal at matulungin. Berenice, sinusubukang pasayahin siya, umaasa na kahit isa sa kambal ay lalaki. Sa loob-loob niya, wala siyang pakialam sa kasarian ng mga bata dahil mahal niya pa rin silang dalawa. At nang, sa wakas, ang ultrasound ay nagsiwalat na ito ay isang lalaki at isang babae. Ito ay tulad ng isang regalo mula sa kapalaran. Samuel tuwang-tuwa siya. Magkakaroon siya ng tagapagmana. Berenice gumaan din ang pakiramdam niya at masaya sa balita, ngunit patuloy na lumalaki ang kanyang tiyan at halos hindi na siya makagalaw. Araw-araw ay nagiging mas mahirap kahit maglakad. Sa kasamaang palad, Samuel gumugol ako ng maraming oras sa ibang bansa, sa mga business trip at mahabang oras ng trabaho. Araw-araw siyang tumatawag, nagtatanong tungkol sa kalusugan ng Berenice at nanghihinayang na hindi makadalo pa. Palagi niyang sinasabi na nagsusumikap siya upang matiyak na ang kanyang pamilya ay walang kailangan, na ang kanyang mga anak ay magkakaroon ng pinakamahusay. Berenice, alam niyang ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit hinihiling pa rin niyang mas nasa tabi niya ito. Kailangan niya ng tulong, lalo na't laging nasa tabi niya ang kanyang ina, tumutulong sa pamimili, at sinasamahan siya sa ospital. Nang ipinanganak ang kambal, medyo napaaga, ang kanilang buhay Berenice naging ipo-ipo. Sina Eduardo at Esther ay maingay at puno ng lakas, at ang kanyang buhay ngayon ay umikot sa kanila. Sinimulan niyang ialay ang lahat ng kanyang oras sa pag-aalaga sa kanyang mga anak, pagpapakain sa kanila, pagpapalit ng damit at pagpapaligo sa kanila. Samuel, tumulong ako kapag kaya ko, ngunit lagi akong pagod sa trabaho. Berenice, pinilit kong huwag siyang puspusan, asikasuhin ang lahat ng bagay sa bahay at ginagawa ang aking makakaya upang mabigyan siya ng mga sandali ng pahinga. Alam niyang kailangan niya ng kapayapaan ng isip pagkatapos ng mahabang araw niya sa trabaho. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, ang bahay ay malayo sa kapayapaan. Iyak ng iyak ang kambal lalo na sa gabi at Samuel halatang nairita siya sa ingay. Berenice, nakaramdam siya ng kaunting kirot sa kanyang puso sa tuwing naiinip siya, ngunit ayaw niyang magreklamo. Siya ay pagod, walang lakas, ngunit alam niya, iyon Samuel, dumaan din ako sa mga mahihirap na panahon. Inako niya ang responsibilidad na panatilihing matatag ang pananalapi ng pamilya at ito ay nagpabigat sa kanya. Parehong nabigla sa iba't ibang paraan. Kahit na Berenice, sinubukan kong maging mabuting asawa at ina. Sinusubukan kong magbigay Samuel ilang kapayapaan kapag siya ay nasa bahay. Nais lang niya na, sa kabila ng pagmamadali at paghihirap, maaari silang makahanap ng isang paraan upang mabuhay ng magkasama sa sandaling ito. Nang may pagmamahal at pag-unawa, lumipas ang panahon at lumaki ang mga sanggol, sina Eduardo at Esther. Upang Berenice, kahit na medyo gumagaan ang buhay habang lumilipas ang mga araw, hindi niya masyadong napansin ang mga pagbabago. Ang kanyang focus ay 100% sa kanyang mga anak. At hindi niya napansin iyon Samuel, dahan-dahan niyang dinidistansya ang sarili niya. Nagsimula siyang mawala ng mga araw at kahit na linggo, na binanggit ang mga pangako sa trabaho, mga paglalakbay sa negosyo, mahahalagang hapunan at mahahalagang pagpupulong. Ayaw niyang malaman ang mga detalye. Wala siyang lakas para doon. Ang kanyang ina, na laging nandyan para tumulong sa mga bata, ay tila biglang lumayo ng hindi namamalayan. Ang sakit ng ulo ng Berenice naging mas madalas sila. Siya ay pagod at parating pagod sa sarili niyang mga problema. Hindi niya namalaya na nagbabago na pala ang paligid niya. Isang araw, Berenice, nagpasya siyang oras na para gumawa ng hakbang. Panahon na upang ipadala ang mga bata sa daycare at bumalik sa kanilang minamahal na trabaho. Napakaganda ng maternity leave, ngunit naramdaman niyang kailangan niya ng higit pa.
Ang apartment ay palaging malinis at laging handa ang mga pagkain para sa pamilya, ngunit Berenice na miss kong magbihis, mag-makeup at bumalik sa opisina. Gusto niyang makaramdam muli ng pagiging independent, gusto niyang kumita ng sarili niyang pera. Samuel inaasikaso ang lahat sa pananalapi, naglilipat ng pera sa kanyang account para bumili ng pagkain at mga laruan para sa mga bata nang hindi nagtatanong kung paano ito ginastos. Ngunit Berenice, alam ko na mahalaga para sa kanya na maging makasarili muli. Inaasahan niya ang pagtatapos ng kanyang maternity leave. At nang mangyari iyon, nasasabik siya. Umaasa na yon Samuel, iba ang tingin sa kanya na muli niyang ipapakita ang interes na iyon na tila nawala. Sa simula, Berenice, masarap ang pakiramdam niya sa bago niyang routine. Nagdulot ng kagalakan at inspirasyon ng gawain. Gustong-gusto niyang makipag-ugnayan sa kanyang mga kasamahan at nakaramdam siya ng sigla. Ngunit sa kasamaang palad, ang bahaging ito ng kaligayahan ay hindi nagtagal. Nagsimulang magkasakit ang mga bata sunod-sunod pagkatapos magsimula ng daycare. Una, nagsimulang umubo si Esther at di nagtagal, nilagnat si Eduardo. Tumawag ang daycare center Berenice sa trabaho na humihiling sa kanya na kunin ang kanyang mga anak. Humingi siya ng tawad sa kanyang nakatataas at tumakbo para kunin sila. Sa mga sumunod na linggo, kinailangan niyang kumuha ng sick leave para alagaan ang mga bata na nagpasama sa kanya sa harap ng kanyang mga kasamahan at ng kanyang amo. Samuel, sa kabilang banda, ay walang pagpipilian. Ang responsibilidad ay nasa Berenice at ang kanyang ina na halatang pagod na. Ay hindi makayanan ng pasanin sa pag-aalaga sa kanyang mga apo sa lahat ng oras. Alam niyang hindi na maaayos ang sitwasyon. Berenice, sinubukan niyang manatili sa trabaho, ngunit hindi tumigil ang mga sakit ng mga bata. Ipinaliwanag ng pediatrician na dahil sila ay napaaga, ang kanilang immune system ay hindi pa ganap na nabuo na naging sanhi ng kanilang madalas na pagkakasakit. At ano ang dapat nating gawin? Berenice, nag-aalalang tanong niya. Iminungkahi ng doktor na huwag nang dumalo sa daycare ang mga bata dahil paulit-ulit ang mga sakit. Iyon ay isang suntok sa Berenice na nakonsensya na dahil hindi niya mabalanse ang lahat. Naisip niya kung gaano kahirap ipagpatuloy ang parehong responsibilidad, pag-aalaga sa mga bata at pagtatrabaho ng sabay. Pagod ang boses ng katrabahong nagtakip sa kanya at lalo lang siyang nakonsensya. Berenice, na may mabigat na puso, alam na gaano man ito kahirap, kailangan niyang alisin ang kanyang mga anak sa daycare para sa kanilang kalusugan at kapakanan. Hindi na siya makapagpatuloy sa bilis na ito. Sa isang pagtitipon ng pamilya, ibinahagi niya ang balita sa Samuel. Ang doktor ay nagrekomenda na ang mga bata ay hindi bumalik sa daycare at Berenice, malungkot niyang paliwanag dito. Alam niya ang kailangan, ang desisyon, ngunit nangangahulugan din ito na kailangan niyang isuko ang isang bagay na labis niyang gusto, ang kanyang trabaho. Ito ay mahirap, ngunit Berenice, alam niya na sa huli, ang kalusugan at kapakanan ng kanyang mga anak ang pinakamahalaga. Inaasahan niya na sa paglipas ng panahon, ang mga bagay ay tumahimik at ang mga bata ay makibagay. Ngunit alam niya na ang pagbabagong ito ay mangangailangan ng maraming pagsisikap mula sa lahat. Ang pamilya muli ay kailangang mag-adjust at Berenice, gagawin niya ang lahat upang matiyak ang pinakamabuti para sa kanyang mga anak, kahit na ang ibig sabihin nito ay isuko ang sarili niyang mga pangarap saglit. Berenice, tumingin sa Samuel at na may kakaibang pakiramdam na isip niya. Noong panahon ko, wala kaming ganitong mga problema sa mga bata. Alam niyang overprotective siya sa mga bata, lalo na't ipinanganak silang premature at mahina. Binalot mo sila na parang repolyo, hindi mo hinayaang lumakas, naisip niya. Alam niya na kahit papaano ganito niya ang pag-aalaga sa kanila. Ngunit hindi niya maalis ang pakiramdam na ang mga bagay ay nagsisimula nang maging masyadong komplikado. Paano mo haharapin ito? Tanong niya. Samuel, na may tono na tila, hindi nag-iiwan ng malaking puwang para sa isang tugon. Berenice, sinusubukang mag-isip ng mga solusyon, nagmungkahi. Paano kung kumuha kami ng yaya? Ang ideya ng ibang babae na nag-aalaga sa kanyang mga anak ay naging sanhi ng kanyang pakiramdam na hindi komportable. Ngunit sa parehong oras, nadaman niya na ito ay isang paraan upang makabalik sa trabaho.
Samuel, gayunpaman, ay prangka at sinabing, Hindi ako papayag na malapit ang mga estranghero sa aking mga anak. Nagawa na niya ang desisyon at malinaw na walang puwang para sa talakayan. At saka, hindi sasagutin ng sweldo mo ang gastos ng isang kwalipikadong profesional na yaya. Kaya mas mabuting manatili ka sa bahay at alagaan ang mga bata. Berenice sinubukan niyang makipagtalo, sinusubukang ipaliwanag kung gaano kahalaga sa kanya ang kanyang trabaho. Ito ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng pera, ito ay tungkol sa pagsasakatuparan sa sarili, tungkol sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao at pakiramdam na kapaki-pakinabang sa labas ng tahanan. Pero Samuel, hindi ko gustong malaman ang tungkol sa mga katwiran. Siya ay matatag na sinasabi na kapag siya ay nasa maternity leave, ang lahat ay perpekto. Ang bahay ay palaging malinis, ang mga bata ay masaya at maayos na inaalagaan, at hindi niya makita kung bakit iyon ay kailangang baguhin. Para sa kanya, malinaw ang solusyon. Dapat siyang huminto sa trabaho at manatili sa bahay. Kailangang may mag-alaga sa mga bata at hindi ako, dagdag pa niya. Berenice, wala siyang choice kundi tanggapin, kahit na nag-iwan ito ng buhol sa kanyang dibdib. Palagi siyang umaangkop sa mga kagustuhan ng Samuel, simula pa lang ng relasyon. Ang kanyang sariling mga opinyon ay patuloy na nalunod sa kanyang panggigipit. Ang dating parang isang partnership ngayon ay parang isang bilangguan. Alam niyang hindi niya kayang ipagpatuloy ang pagwawalang bahala sa sarili niyang mga gusto. Ngunit, kasama Samuel, napakatatag sa kanyang mga desisyon. Pakiramdam niya ay wala na siyang paraan. Sinubukan niya ang ilang mga pagpipilian upang magpatuloy sa kanyang trabaho, tulad ng pribadong daycare o kahit isang yaya. Ngunit Samuel, nakapagdesisyon na siya at ang desisyon na iyon ay pinal para sa kanya. Ang natitira ay tanggapin ang nakagawiang ipinataw niya. Bumalik sa trabaho, ito ay tila isang malayong panaginip. Sa pagtatapos ng 2 linggo na kailangan upang ayusin, Berenice, na panghinaan siya ng loob, na para bang nagkamali siya ng desisyon, ngunit hindi na siya makabalik. Muling pumalit sa kanyang buhay ang routine ng pag-aalaga sa kanyang mga anak. Paglalaba, pagluluto, pag-aayos ng bahay, tila umiikot ang lahat sa mga bata. Lumaki ang mga bata at kasama nito, lumitaw ang mga bagong hamon. Berenice, ipinatala ang kambal sa figure skating sa paniniwalang makakatulong ito sa kanila na maging mas malakas at mas malusog. Inaasahan niyang ito na ang pagkakataong makabalik sa trabaho, ngunit alam niyang halos imposible iyon. May pumalit na sa kanyang posisyon at wala nang masyadong magagawa. Sa paglipas ng panahon, ang relasyon sa Samuel ay lumala. Mas nakita niya itong empleyado, yaya, kusinera kaysa asawa. Halos hindi sila nag-uusap at kung kailan Samuel kinausap ko siya, it was to criticize her for something. Berenice, sinubukan niyang lumapit, sinusubukang pag-usapan ang kanyang nararamdaman tungkol sa kung ano ang na-miss niya sa kasal. Sinunod niya ang payo ng mga psychologist, sinusubukang maging bukas at tapat sa kanya, ngunit Samuel parang lalong hindi siya interesado sa sasabihin nito. Nagsisimula na siyang maging invisible, na parang walang halaga ang kanyang mga salita at damdamin. Ang kasal ay walang laman, at Berenice, hindi ko alam kung ano pa ang gagawin ko para mabago ang sitwasyon. Pakiramdam niya ay may kailangang maging kakaiba, ngunit sa bawat pagtatangka, isa pang pader ang kanyang nahaharap. Berenice, nakaupo ako sa sala. Sinusubukan kong kausapin Samuel tungkol sa kung ano ang kanyang naramdaman, ngunit siya ay lalong lumalayo. Tinuyan niya ito na sinasabi na ang kanyang mga pag-uusap tungkol sa mga recipe at pang-araw-araw na buhay, kasama ang mga bata, ay mga bagay na may limitadong pag-iisip. Natamaan siya ng malalim. Dati, siya ang pinakamahusay na estudyante sa klase. Pagkatapos ay naging eksperto, iginagalang at hinahangad ng lahat. Ngayon, natagpuan niya ang kanyang sarili na nag-aalaga lang sa bahay at sa mga bata. At hindi makita ng kanyang asawa kung gaano siya nasaktan dito. Tila nakikita niya ito bilang isang taong marunong lamang magsalita ng maliliit na bagay, habang abala sa trabaho, malayo at madalas, ay hindi pa umuuwi ng gabi. Samuel, wala na akong pasensya sa kahit ano, lalo na sa mga bata. Ipinagmamalaki niya ang pagiging breadwinner, ang pagiging tanging responsable para sa suporta,
At tila naisip niya na ito ay nagbigay sa kanya ng karapatang pabayaan ang lahat ng may kaugnayan sa pamilya. Berenice, sinubukan niyang pag-usapan ang tungkol sa pangangailangan para sa kanya na gumugol ng mas maraming oras sa kanyang mga anak na hindi lamang nangangailangan ng atensyon ng kanilang ina, kundi pati na rin ng kanilang ama. Ngunit Samuel, para siyang lalong walang pakialam. Lalong lumayo siya kay Eduardo at sa kambal. Tila pagod na siya sa mga ito na para bang wala na siyang pakialam sa anumang bagay na may kinalaman sa kanyang pamilya. At habang lumalayo siya sa kanyang pamilya, Berenice, hindi niya maiwasang mapansin na nagbabago ang kanyang ina. Mas payat siya, mas marupok, may lungkot na hindi niya maitago. Sa tuwing bumibisita siya, sinusubukan niyang ngumiti, ngunit Berenice, alam ko na may hindi tama. Nagsimulang bumisita ang kanyang ina sa ospital nang madalas, isang bagay na hindi pa nangyari noon. Berenice, sinubukan niyang intindihin ang nangyayari, ngunit palaging pinapakalma siya ng kanyang ama na sinasabing tumatanda lang ito. Hinaplos niya ang buhok nito, tulad ng ginawa niya noong bata pa siya, at inulit na maayos ang lahat. Ngunit sa kaibuturan, Berenice, alam kong hindi ako. Tila lumalalim ang kalungkutan araw-araw, hanggang sa isang tawag sa telepono ng isang kapitbahay ang nagpabago sa lahat. Ang kanyang ina ay dinala ng ambulansya sa ospital noong umagang iyon. Nangibabaw ang takot sa puso ng Berenice, parang malamig na kamay na pumipigas sa dibdib mo. Tinakbo niya ang mga bata, walang maghahatid sa kanila. Kaya humingi siya ng tulong sa isang batang nurse na dumaan sa bahay. Tila may tunay na pagmamahal siya sa mga bata at na may matamis ng ngiti, sinabi niyang mananatili siya sa kanila. Berenice, hindi na siya nagdalawang isip at tumakbo sa ospital. Mabilis ang tibok ng puso niya. Parang nangingibabaw ang takot sa bawat hakbang niya. Sinisi niya ang kanyang sarili sa paniniwalang maayos ang kanyang ina, na naresolba na ang lahat. Minsan mas madaling baliwalain ang mga bagay-bagay at mamuhay sa isang ilusyon kaysa harapin ang katotohanan. Ngunit ngayon ay wala nang balikan. Sa ospital, ang sitwasyon ay mas malala kaysa sa kanyang naisip. Ang doktor, isang oncologist, ay nagsiwalat na ang kanyang ina ay nagdurusa sa isang sakit na walang lunas sa mahabang panahon. Ito ay isang mapangwasak na sorpresa. Sa lahat ng mga taon na iyon, sinubukan ng mga doktor na ipagpaliban ang hindi maiiwasang gamot, ngunit wala nang magagawa pa. Berenice, nakaramdam siya ng matinding bigat sa kanyang dibdib. Ang kanyang ina ay hindi kailanman nakipag-usap tungkol dito sa kanya, walang binanggit kahit ano. At ngayon, narito siya, nasa isang hospital bed, kasama ang katotohanan iyon. Berenice, hindi ko ito nakita kailanman. Pakiramdam niya ay nasa bangungot siya na hindi niya magising. Paano na, sa kabila ng lahat ng mga palatandaan, hindi niya napansin ang nangyayari sa kanyang ina. Ang takot sa pagkawala, ang sakit ng kawalan ng kakayahan, lahat ng iyon ay naghalo sa kanyang isipan habang papalapit siya sa higaan ng kanyang ina. Nagnanais na baguhin niya ang lahat, ngunit alam niyang walang magagawa. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina, naramdaman ang bigat ng katotohanan, at sa wakas ay napagtanto niya na hindi siya handa na mawalan ng iba. Berenice, mabigat ang loob niya, puno ng pagdududa at kalungkutan. Ang doktor ay malinaw at direkta, ang kanyang ina ay napakasakit, na-admit sa ICU sa kritikal na kondisyon. Walang ibang magawa, parang suntok sa tiyan ang sinabi ng doktor. At Berenice, pakiramdam niya ay gumuho ang mundo sa paligid niya. Mahirap paniwalaan na ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay ay maaring magpaalam ng napakabilis at ang sakit ay hindi mabata. Ngunit sa kaibuturan niya, may umaasa pa rin sa kanyang loob na magkaroon ng milagro. Kung tutuusin, kapag may nangyaring napakalaking bagay, mahirap tanggapin na ang lahat ay maaring magtapos ng ganito nang walang pagkakataong magbago. Naniniwala pa rin siya na marahil maaring mayroong isang paraan, isang hindi inaasahang landas, isang bagay na maaaring ibalik ang kanyang ina. Gayunpaman, binalaan siya ng doktor. Nakikita mo siya, ngunit hindi ka niya nakikita. Ang iyong ina ay nakoma, hindi siya nakakarinig, wala siyang nararamdaman. Berenice, nakaramdam siya ng matinding bigat sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa silid ng kanyang ina, at ang natagpuan niya ay isang matahimik na katawan. Ang taong pinakamamahal niya doon, gayunpaman, na parang natutulog. Pero Berenice, hindi niya maalala kung kailan niya ito huling nakitang nagpahinga. Laging
Maaga ang kanyang inaasikaso ang lahat, ngunit doon tila payapa na siya. Berenice, hinawakan niya ang kamay niya, naramdaman ang lamig ng balat niya. Unti-unti na niyang tinatanggap ang sakit ng pag-alis. Ngunit napakahirap pa ring intindihin na wala na ang kanyang ina. Ang pinakamasama ay dumating pagkalipas ng ilang oras nang Berenice nakatanggap ng tawag. Namatay ang kanyang ina. Ang balita ay dumating bilang isang shock, isang bagay na hindi siya handa na marinig. Sa gitna ng kalungkutan at kawalan, Samuel, ang kanyang asawa, ay ginawa ang lahat ng kanyang makakaya upang matulungan. Inayos niya ang libing, inalagaan ang mga bata at sinubukang maging presensya, ngunit Berenice, pakiramdam ko ay lalo akong nag-iisa. Siya ay tila malayo, malamig at kritikal, gaya ng dati. Pakiramdam niya ay nawala siya, walang suporta, na para bang nag-iisa siya sa mundo, sa kabila ng pagkakaroon ng mga anak at asawa. Ang bigat ng kalungkutan ay tila sumasakal sa kanya. Sa paglipas ng mga araw, Berenice sinubukang bumalik sa dati. Ang maliliit na detalye ng pang-araw-araw na buhay, ang mga gawaing bahay, ang nag-alaga sa kanya, ngunit tila walang pumupuno sa kawalan ng pagkawala ng kanyang ina. Ang mga bata ay nagdala ng kagalakan, ngunit Samuel, siya ay nanatiling pareho, malayo at walang interes. Hindi niya ito niyakap, hindi siya nag-aalok ng comfort. Berenice, nakaramdam ako ng matinding kawalan. Siya ay nagnanais ng isang simpleng kilos ng pagmamahal, isang bagay na alam ng kanyang ina kung paano magbigay. Ngunit ngayon siya ay tunay na nag-iisa at iyon ay nakakatakot. Kung minsan, nangingibabaw sa kanya ang gulat at iniisip niya kung paano ito magiging posible na magpatuloy nang wala ang taong laging nasa tabi niya. At parang hindi sapat ang lahat ng ito, Berenice. Nagsimula siyang makatuklas ng mas masasakit na bagay. Hinalanan niya yon, Samuel, nagkaroon ng relasyon, ngunit ngayon ay wala ng mga pagdududa. Isang araw, nakita niya ang kanyang cellphone sa mesa. Ang screen ay nagpakita ng larawan ng isang blonde na babae, nakasuot ng maliwanag na pulang damit panloob. Ang mensahe ay mula sa isang taong tinatawag na Celia na nagsabi, "Nami-miss kita ng sobra, Samuel. Hindi na ako makapaghintay na ipagpatuloy ang aming pakikipagsapalaran mula kahapon." Berenice, nakatayo siya, tinitingnan ang mensahe, hindi naniniwala sa kanyang nakikita. Ang kanyang asawa, na palaging nagsasabi na siya ay nagtatrabaho ng huli, ay talagang nakikisali sa ibang tao. Ang kasinungalingan ng Samuel, na lagi niyang itinatago ng mabuti, ay nalantad na ngayon. Berenice, magkahalong galit at lungkot ang naramdaman niya. Nadama niya ang pagtataksil, kawalan ng respeto, at ang sakit ng pagkawala ng kanyang ina ay may halong masakit na bagong pagtuklas. Ang kanyang mundo ay gumuho at muli natagpuan niya ang kanyang sarili na mag-isa. Kinailangan niyang harapin ang sakit ng pagkawala, pagkakanulo at kawalan ng laman, Samuel. Sabay-sabay. Ang bigat ng lahat ng ito ay tila hindi kakayanin. Hindi na niya alam kung sino ang dapat pagkatiwalaan o kung ano ang susunod na gagawin. Berenice. Nakatitig ako sa cellphone ko, Samuel. Sinusuri ang bawat mensahe kasama ang mahabang paa, blonde na babae. Wala nang pag-aalinlangan. Si Celia at ang kanyang asawa ay matagal nang magkasama at ang kanilang relasyon ay hindi lamang isang pagdaan gaya ng naisip niya. Nang makita iyon, nakaramdam siya ng pait sa kanyang dibdib. Alam na niyang may mali, ngunit ang pagharap sa katotohanan ay iba sa anumang inaasahan niya. Ang pag-asa na may mga bagay, Samuel, maaaring mapabuti isang araw na wala sa sandaling iyon. Wala nang puwang para sa mga ilusyon. Ang pagkabigo ay napakalaki at ang pakiramdam ng pagtanggi sa kanya ay lumalaki bawat segundo. Samuel, lumayo na siya at napagtanto niya na marahil ay hindi pa talaga siya ang lalaking inaakala niya. Tahimik siyang nakaupo roon, naramdaman ang bigat ng katotohanan. Ang kasal, na matagal nang nasira, sa wakas ay natapos sa malupit na paraan. Berenice, alam ko na ngayon ay kailangan kong harapin ang isang bagong katotohanan. Kailangan niyang gumawa ng mahihirap na desisyon, alagaan ang kanyang mga anak, humanap ng paraan para makabangon muli, ngunit wala na siyang magagawa ngayon. Ang pag-uusap na kailangan niyang makasama, Samuel, ay lumalapit.
Oras na para wakasan ito at subukang maunawaan, minsan at para sa lahat, kung ano ang pinapasok niya sa sarili. Ano ang dapat niyang gawin? Ano ang gagawin niya? Ang daming tanong na hindi nasasagot. Pero at least she wanted to end up feeling like she tried something. Samuel pumasok siya sa banyo at gaya ng nakasanayan ay umupo siya sa sofa at kinuha ang kanyang cellphone. Hindi niya napansin Berenice doon, umupo sa tabi mo. Habang siya ay abala sa mga mensahe, Berenice pinagmamasdan siyang mabuti. Sinusubukan kong basahin ang ilang emosyon sa kanyang mukha, ilang reaksyon, ngunit siya ay mukhang napaka-impassive, napakatahimik. Parang normal lang. Nakaramdam siya ng matinding galit, gustong makita ang isang bagay anuman na magpapakita na nagmamalasakit siya, na kahit papaano ay may kasalanan siya. Pero hindi siya nagbago. Tiningnan lang siya nito ng nakakatakot na kalmado at sinabing, "Alam mo, para bang isang ordinaryong usapan ito na para bang hindi malaking dagok sa kanya ang pagtataksil." Berenice hindi nakayanan. Napalitan siya ng pagdurusa at pagkabigo. "Alam ko, ngunit palagi kong iniisip na tapat ka," sabi niya na may halong diskusto. Ibinigay niya sa kanya ang lahat sa kasal na ito at ngayon ay ginaganyan na siya. Samuel, na may walang katotohanang kumpiyansa, ay sumagot, "Oo, meron akong manliligaw at mas kawili-wili siya kaysa sayo." Isang suntok iyon sa bituka. Siya ang palaging asawa na nag-aalaga sa lahat, na ginawa ang kanyang makakaya. At hindi niya ito pinansin. Naghahanap po ang mga pakikipagsapalaran sa labas. "Ginawa ko ang lahat para sayo, Samuel," she murmured, trying to control the tears. Pero parang wala siyang pakialam. "Ano, Samuel?" sabi na mas masakit pa. Pinuna niya ang lahat tungkol sa kanya, mula sa kanyang hitsura hanggang sa katotohanan na siya ay masyadong nag-aalala sa kanyang mga anak at mga gawaing bahay. Pakiramdam niya ay maliit siya sa harap niya, na para bang lahat ng siya, lahat ng ginagawa niya, ay walang silbi. Tinapon na lang niya. Ngunit sa sandaling iyon, may nagbago, Berenice. Napagtanto niya na hindi siya maaaring manatili doon. "I can't be with you anymore," ang mga salitang lumabas sa bibig niya bago siya makapag-isip. Alam niyang tama ito. Hindi siya karapat-dapat na mamuhay ng ganito, na tinatrato ng walang pakialam at paghamak. Mas deserve niya. "Samuel," tumingin siya sa akin. Nagulat talaga. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, tila interesado siya sa sasabihin nito. Para bang pinakikinggan niya ang boses nito, hindi dahil sa gusto niya, kundi dahil sa wakas ay may nakaakit, napansin sa ugali nito. Berenice, magkahalong galit at ginhawa ang naramdaman niya. Alam niyang ito ang magiging turning point para sa kanya. Hindi na niya matitiis na mamuhay sa isang relasyon na nagparamdam sa kanya na invisible at insignificant. Handa na siyang magsimulang muli. "Iiwan kita sa mga bata, syempre. Maghihiwalay na tayo," Berenice, mahinahong sabi niya, na para bang matagal na niyang ginawa ang desisyon. Bagamat hindi siya kilala sa pagiging matapang na kumilos, sa sandaling, iyon ay may nagbago sa loob niya. Alam niyang hindi na siya makakatuluyan, Samuel. Kung mananatili siya, hahayaan niyang mawala ng tuluyan ang sarili niya at hindi iyon mangyayari. "Samuel," nang marinig ang pahayag ng Berenice, isang mapang-uyam na tawa ang pinakawalan niya. Akala niya talaga isang malaking biro ang lahat. "Silly, saan ka pupunta?" Natatawa pa ring sabi nito na parang may sinasabing kalokohan. "Pupunta ako sa apartment ng nanay ko," sagot niya. "Berenice, matatag. Huwag kang mag-alala, magkakaroon tayo ng matitirhan." Alam niyang hindi magiging madali ang sitwasyon. Ang ideya ng pagbabahagi ng isang maliit na apartment sa kanyang mga anak, ang mga paghihirap sa pananalapi at pag-angkop sa isang bagong simula ay napakalaki. Ngunit sa kaibuturan niya, pakiramdam niya ay wala ng ibang pagpipilian. Hindi niya maipagpatuloy ang pamumuhay sa isang kasinungalingan, napapaligiran ng kanyang kawalang interes. Samuel, na may isang ironic na ngiti, ay nagtanong, "Sa tingin mo ba ay gagana ito? Ikaw na may 2 anak sa isang silid na apartment at ako dito kasama ang lahat ng kailangan mo." Berenice, napabuntong hininga siya. Alam niyang tama siya sa ilang bagay. Hindi ito magiging madali. Wala siyang kita. Hindi niya alam kung paano haharapin ang mga bayarin at napakalaki ng mga hamon sa hinaharap.
Pero sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay tama lang ang desisyon niya. Iniiwan ko ang walang laman, walang pag-ibig na buhay na pinamunuan ko sa mahabang panahon. May balak ka ba talagang kunin ang mga bata? Samuel tanong niya na tumawa ng malakas na halatang hindi naniniwala sa desisyon niya. Berenice. Inatake niya siya ng matatalas na salita, sinusubukang sirain ang kanyang kumpiyansa, na sinasabi na hindi siya nagtrabaho, na hindi niya alam kung paano haharapin ang anumang bagay. Sa tingin mo ba ay lumilitaw ang pera nang wala sa oras? Hindi ka pa nagbabayad ng mga bayarin, hindi ka pa tumawag ng tubero. Wala kang alam gawin maliban sa magluto at mag-alaga ng mga bata. Samuel, patuloy niya, na parang hinahamak ang babaeng nag-alay ng buhay sa pag-aalaga sa bahay at mga anak. Parang suntok ang bawat salita niya at Berenice naramdaman ang sakit ng bawat isa sa kanila. Samuel, sinusubukan niyang saktan siya, ngunit sa isang paraan, tama siya. Masyado niyang pinagtuunan ng pansin ang mga pangangailangan ng kanyang mga anak, kaya nakalimutan niya ang sarili. Hindi siya nagtrabaho sa labas ng bahay ng maraming taon at hindi nakikitungo sa pananalapi. Siya ang naging tagapagkaloob, ang may pananagutan sa lahat. Ngunit ngayon, sa pagkakawatak-watak ng relasyon, napagtanto niya na bagamat ibinigay niya ang lahat para sa kanyang mga anak, hindi niya kayang ipagpatuloy ang pamumuhay ng walang paggalang, pagsasama at pagmamahal ng isang asawa. Ang sakit nang malaman na hindi niya kayang bigyan ang kanyang mga anak ng buo at balanseng buhay kasama ang parehong mga magulang ay malalim. Gayunpaman, manatili sa Samuel pagkatapos ng pag-uusap na yon ay tila mas malala pa. Ayaw niyang pakawalan siya at lalong tumataas ang tensyon sa pagitan nila. Saan mo balak pumunta kasama ang mga bata? Isa ka lang may bahay. Wala kang kapasidad. Kung hindi gugulin ang pera ko, sagot niya. Parang suntok sa bituka ang mga salitang iyon. Samuel, sinisikap niyang sirain siya, gaya ng lagi niyang ginagawa. Sinusubukang ibaba siya. Sinasabi sa kanya na siya ay walang halaga. Berenice, ramdam niya ang bigat ng mga salitang iyon, ngunit sa loob-loob niya may nagising. Naalala niya ang kanyang mga tagumpay sa paaralan, kung paano siya palaging isang dedikadong estudyante, kung paano siya lumahok sa mga fairs, sa agham, mga kompetisyon, at nagkaroon ng mahusay na pagganap sa akademiko. Alam niyang higit pa iyon sa inaakala niya. Siya ay may kapasidad, katalinuhan at, higit sa lahat, ang lakas upang magsimulang muli. Ang kailangan niya ngayon ay maniwala sa sarili at gawin ang unang hakbang patungo sa kalayaan. Sa mabigat na paghinga, Berenice itinaas ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang mga mata. Samuel, hindi lang ako isang may bahay, she said with conviction. Ako ay isang tao na maaring kunin ang kanilang sarili at sumulong, kahit na ang lahat ay tila nawala. Alam niyang nagsisimula pa lang ang labanan, ngunit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nadama niyang handa siyang harapin ito. Umalingaw-ngaw sa isipan ni G. Benito ang mga salita ni G. Berenice. Palagi niya itong itinuturing na isang pambihirang, mag-aaral, isa sa pinaka-talented na mayroon siya. At sa parehong oras, lumitaw ang kanyang ina sa kanyang mga iniisip. Sinabi iyon, Berenice, siya ay isang hindi kapani-paniwalang malakas na tao na may kakayahang makamit ang anumang nais niya. Ang paalala na ito ay nagpalakas sa kanya, nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Aalis na ako, Samuel, matigas na sabi niya. Bukas, pagkagising ng mga bata, aalis na ako. Samuel, hindi makapaniwalang tumingin ito sa kanya at napabulalas. Paano ka naging tanga? Hindi mo ba naiintindihan ang ginagawa mo? Hindi mo ba naiintindihan ang buhay na naghihintay sa mga bata? Berenice, tumingin ito sa kanya na may kalmado na ikinagulat niya. Alam niya kung ano ang sinusubukan nitong gawin. Samuel, siya ay palaging isang matagumpay na tao na may hindi nagkakamali na reputasyon. Gumagawa na siya ng mga hakbang tungo sa pagiging representante at walang makakasira sa kanyang perpektong imahe. Para sa kanya, bahagi ng package ang isang magandang asawa at magagandang anak. At ngayon sa nalalapit na diborsyo, maaaring maging problema iyon. Ngunit isang bagay sa loob niya ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan, ang pakiramdam na sa wakas ay kontrolado na niya ang kanyang buhay. Ang ideya ng pagiging makaalis doon, ng pagkakaroon ng kontrol sa sarili mong kwento, ay ginawa Berenice lihim ng ngumiti. Bagay na hindi napapansin, Samuel.
Anong nanginingiti-ngiti mo dyan, tanga? Samuel galit na galit siya. Para sa kanya siya ay isang may bahay lamang. Isang babaeng walang magawa maliban sa pag-aalaga ng bahay at mga anak. Berenice, hindi ko maintindihan kung bakit niya ito tiniis ng matagal. Bakit palagi niya itong tinatrato na parang wala lang? Iniisip niya kung gaano pa siya katagal nasasailalim sa paggamot na ito. Samuel, hinamak niya ito at ang tanging ginawa niya ngayon ay subukang ipahiya pa siya. Kung wala ako, wala ka. Pagsisisihan mo ito, Berenice. Babalik ka sa pagluhod, hihingi ng tawad. Makikita mo, nakangising sabi niya. Mabagsik at malupit ang mga salita niya, pero ang pinakamasama sa lahat ay talagang pinaniwalaan niya ang mga ito. Parang naisip niya na kung wala siya, wala siyang kwenta. Berenice, naramdaman niya ang bawat salita na parang isang suntok, isang pagtatangka na durugin ang kanyang damdamin upang ipakita na hindi siya magiging anumang bagay kung wala siya. Ngunit sa halip na sumuko, Berenice ay tahimik. Tumingin siya sa kanya, sinusubukang unawain kung paano niya minahal ang isang taong napakamakasarili, napakalupit. Paano maituturing ng isang tao ang kanilang sarili na hari ng mundo at ituring ang iba na parang wala lang. Samuel, palagi niyang ginagawa ito kasama ang lahat sa paligid niya. Mga kaibigan mo, lahat ng tanga. Ang iyong mga kasamahan, mga talunan. Siya lamang ang mahalaga, ang natitira ay walang iba kundi mga anino. Berenice, ilang beses ko nang nakita ang ganitong ugali noon. Pero ngayon, may nagbabago sa loob niya. Sa isang malalim na buntong hininga, sinabi niya, "Shut up." Matigas ang boses nito, mas kalmado kaysa sa inaakala niya, ngunit puno ng paninindigan. Hindi ko na kayang makinig sa mga kasinungalingan mo. Dapat matagal na akong umalis dito. You never treated me like someone important. Nakita ko ang nararamdaman mo para sa akin. Ngayon, aalis ka at pagbalik mo, kung nandito ako, makikita mo kung paano ka kumanta. Maghahanap ka ng taong kayang tiisin ang kalupitan mo. Samuel, nagtataka. Tumingin sa kanya saglit at sa isang salpok ng galit tumalikod at umalis sa apartment. Malakas na sinara ang pinto. Babalik ako bukas, bandang tanghali. Sana hindi na kita mahanap dito, aniya, at nawala. Berenice, siya ay naiwang mag-isa, ngunit hindi na walang kapangyarihan. Alam niyang tama ang desisyon niya. Samuel, malamang ay pumunta siya sa bahay ni Celia. Sa sobrang bigat ng atmosphere doon na parang anumang oras ay maaaring lumipad sa hangin ang mga spark. Berenice, hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip, may kakaiba siyang naramdaman. Tahimik, nakaginhawaan, na para bang may bigat na inaalis sa kanyang mga balikat. Handa na siyang magsimulang muli. Berenice, alam kong iyon na ang huling araw na mananatili siya sa apartment na minsan niyang tinawagan sa bahay. Samuel, binigyan siya ng oras upang mag-impake ng kanyang mga gamit, ngunit ayaw na niyang manatili pa doon. Ang lahat sa lugar na iyon ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang malupit na pag-uugali, kanyang kasinungalingan, at higit sa lahat, ang pagtataksil na unti-unting sumisira sa kanya. Kailan, Berenice, tiningnan niya ang mga kahon, naramdaman niyang magwawakas na ang kanyang buhay doon. Parang ang bigat ng mga alaala ay naaalis sa kanya at nararamdaman pa niyang gumagaan ang kanyang isip. Pagdating sa apartment ng kanyang ina, may kababalaghang nangyari. Iba ang atmosphere. Pakiramdam niya ay tinatanggap siya, na para bang babalik siya sa lugar kung saan siya minahal ng totoo. Ang kanyang pagkabata ay tila nabuhay sa espasyong iyon at napuno siya ng damdaming hindi niya maipaliwanag. Naramdaman din ng mga bata ang enerhiyang ito. Si Esther at Eduardo ay mas kalmado, mas nakaka-relax, na para bang ang paglipat sa lugar na iyon ang eksaktong kailangan nila. Talagang gusto ko rito, nakangiting sabi ni Eduardo habang lumilingon sa paligid ng bagong bahay. Ako rin, sagot ni Esther na may kislap sa kanyang mga mata. Sa kabila ng maliit, ang lugar ay maligayang pagdating, tulad ng isang mainit na yakap na umaliw at nagparamdam sa pamilya na ligtas. Berenice, pinagmasdan niya na may ngiti sa kanyang mukha, ang katahimikan ng kanyang mga anak. Alam niyang ito na ang pagkakataong magsimulang muli. Ang pagbabago sa buhay ay nagaganap, ngunit Berenice, kailangan ko pa rin ng pera para magarantiya ang simula ng bagong paglalakbay na ito. Walang pag-aalinlangan,
Pumunta siya sa isang pawn shop at iniabot ang mga alahas na mayroon siya Samuel ibinigay sa kanya. Ang mga ito ay mabibigat na piraso, puno ng makintab na mga bato, hikaw, pulseras, tanikala. Samuel iginiit niya na isusuot niya ang alahas na ito tuwing lalabas silang magkasama para magmukhang kagalang-galang. Ngunit para sa Berenice, mapait na alaala lang ang dala nila. Sinasagisag nila ang lahat ng kanyang tiniis sa kanyang buhay kasama Samuel. Nang makita ang katawa-tawang presyo na ibinigay nila sa kanya para sa mga alahas, napabuntong hininga siya. Ito ay mas mababa kaysa sa inaasahan niya, ngunit hindi bababa sa ang pera ay makakatulong sa simula. Kinabukasan, pagkatapos ng pagbabago, Berenice gumawa ng isang mahalagang desisyon. Humingi siya ng diborsyo at alimony. Samuel, gaya ng nakasanayan, hindi nag-effort na pigilan siya. Mukha talagang gumaan ang loob niya. Para sa kanya hindi ito malaking kawalan. Nasa isip niya ang kanyang mga plano, ang kanyang mga bagong diskarte. Ngunit para sa Berenice, ito ay isang bigat na itinaas mula sa kanyang mga balikat. Siya ay handa na para sa isang mahirap na labanan, ngunit sa huli ay napagtanto niya iyon. Samuel, sa katunayan, sumuko na siya sa pakikipaglaban. Nagpa siya ang korte na kailangan niyang magbayad ng sustento, ngunit Berenice, hindi nagtagal ay napagtanto niya na sa lahat ng kanyang mga koneksyon, ginawa niya ang pinakamaliit hanggat maaari, ginagawa lamang ang kinakailangan upang hindi masira ang kanyang imahe. Sa kabila nito, Berenice, pakiramdam niya ay nasa tamang landas siya. Alam niyang kailangan niyang maghanap ng trabaho. Ang pag-aalaga sa mga bata at sa bahay ay hindi sapat. Sina Esther at Eduardo, sa paglipas ng panahon, ay lumaki at nagsimulang maging mas malaya. Sa loob lamang ng 2 linggo, tinuruan niya sila kung paano magpainit ng pagkain, maghugas ng pinggan, at maglinis ng apartment ng mag-isa. Ito ay hindi kapani-paniwala kung gaano kabilis umangkop ang mga bata. At nagbigay iyon, Berenice, kinakailangang oras upang muling ayusin. Inihahanda na niya silang 2 para sa paaralan. Dinadala sila sa mga doktor at tinitipon ang lahat ng mga dokumentong kailangan nila. Alam niya na wala pang 1 taon, magiging handa na sina Esther at Eduardo para sa paaralan at kailangan din niyang maging handa para sa bagong yugto ng buhay. Berenice. Hindi niya akalain na magiging ganito ang direksyon ng kanyang buhay, ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang mga anak at ang maaliwalas na maliit na apartment na ngayon ay tinatawag nilang tahanan, naramdaman niyang nasa tamang landas siya. Nalampasan niya ang mga mahihirap na panahon at ngayon, nang may lakas ng loob, maaari siyang magsimulang muli nang may katiyakan na ang kanyang buhay ay higit pa sa naranasan niya hanggang sa puntong iyon. Handa siyang lumaban, ibigay sa kanyang mga anak ang pinakamahusay at bumuo ng mas masayang kinabukasan nang hindi lumilingon. Ito ay medyo isang labanan para sa Berenice, na gumugol ng maraming oras sa bahay sa pag-aalaga sa kanyang pamilya. Nang magdesisyon siyang bumalik sa job market, napagtanto niyang dehado siya. Sa kanyang maagang 30s, wala siyang karanasang madalas na hinahanap ng mga employer. Bago ang kanyang maternity leave, halos hindi siya nagtrabaho, kaya hindi madaling makahanap ng isang bagay sa larangan ng pagsasalin na alam niya ng husto. Berenice, bumisita siya sa ilang kumpanya sa lungsod, nagpadala ng mga CV sa lahat ng dako, ngunit ang mga tugon ay palaging negatibo. Ang tanging magagawa niya ng maayos ay ang magsalin para sa mga mag-aaral, ngunit ang gawain ay maliit at hindi mahuhulaan, na may mga panahon ng kabuuang tahimik. Pagod na sa pakikipaglaban dito, napagtanto niya na maaaring hindi siya makakuha ang trabaho sa kanyang larangan, kaya nagpasya siyang tuklasin ang iba pang mga opsyon. Doon nagsimulang magbago ang mga bagay. Berenice nakahanap ng trabaho sa palengke ng mga magsasaka sa labas ng bayan. Ang gawain ay tila simple, timbangin ang mga gulay para sa mga customer, ipahiwatig ang mga presyo, mangolekta ng pera. Gayunpaman, ang gawain ay hindi kasing kinis ng tila. Panay ang pagsaway sa kanya ng may-ari ng palengke, mabilis daw nawawala ang mga gulay. Sinubukan niyang magpaliwanag na nagpapakita na ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol. Pinananatili niya ang mahigpit na kontrol sa lahat. Ang dami ng mga gulay sa simula ng araw, kung ano ang nabili at kung ano ang nawawala. Ngunit hindi nasisiyahan ang may-ari.
Pinuna niya ito sa pagiging napakawalang muwang at sa hindi pag-unawa na sa commerce ay iba ang mga patakaran. Sinabi niya na hindi mahalaga kung ang mga kamatis ay nabugbog o kung ang mga sibuyas ay bulok. Ang mahalaga ay ang pagbebenta. Umalis na ito Berenice hindi komportable at sa kabila ng pagsisikap na umangkop sa sitwasyon, hindi na siya nakapagtrabaho doon at nag-resign. Muli, ako ay walang trabaho at sinira, ngunit hindi bababa sa mga bagay ay tila mas maayos sa bahay. Ngayon, ang kanyang mga anak ay pupunta sa daycare ng walang sipon at pananakit ng lalamunan na dati ng karaniwan. Gustong-gusto ni na Esther at Eduardo ang kanilang bagong paaralan at nakakapagtaka, sila ay pumapasok sa parehong lugar kung saan Berenice nag-aral ako noong bata pa ako. Nagdala ito ng pakiramdam ng init at pamilyar sa bagong gawain, ngunit alam ng ina na kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang paghahanap ng trabaho. Ayaw na niyang bumalik sa pagiging tindera. Noon siya nakakuha ng bago, isang trabaho bilang caretaker sa isang housing cooperative. Ang trabaho ay mahirap at napakapisikal. Araw-araw, kailangan niyang linisin ang mga hagdan, ang mga pasukan, at gawin ang anumang kinakailangan upang mapanatiling maayos ang lugar. Maraming tao ang hindi nakaugalian na pangalagaan ang karaniwang espasyo, kaya Berenice natagpo ang dumi at kalat kung saan-saan. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Bilang sustento siya Samuel hindi sapat ang binayaran para mabayaran ang mga gastusin. Bumalik sa Samuel hindi ito isang option. Hindi iyon Berenice. Natatakot siya sa magiging reaksyon nito o kung ano ang iisipin nito. Ngunit ito ay dahil ngayon, kung wala siya, nakakaramdam siya ng kalayaan. Hindi na niya kailangang subukang pasayahin ng sinuman o mamuhay sa anino ng isang lalaki. Berenice. Hindi ko na naramdaman ang mga kahihiyan na naranasan ko noon o ang presyo ng pagiging isang bagay na hindi ako. Nakadama siya ng ginhawa, pakiramdam na sa wakas ay kontrolado na niya ang sarili niyang buhay. Siyempre, ang mga problema sa pananalapi ay napakalaki at siya at ang kanyang mga anak ay kailangang higpitan ang kanilang mga sinturon na nagtitipid sa bawat huling sentimo, ngunit ngayon siya ay nasa kapayapaan. Hindi na niya kailangang magpasakop sa mga kapritsyo ng Samuel, hindi ko na kailangang tratuhin na parang hindi ko kaya. Berenice siya ang kanyang sariling amo at sa kabila ng lahat ng mga paghihirap, pakiramdam niya ay nabubuhay siya ng isang bagong buhay. Ang pagbabagong ito sa kapaligiran at paraan ng pag-iisip ay nagdulot din ng mga benepisyo sa mga bata. Lumaki silang mas ligtas, na may mas malakas, mas kumpiyansa na ina at binago nito ang lahat para sa kanila. Sa paglipas ng panahon, Berenice nagsimula siyang mapagtanto na nagbabago ang mga bagay. Ang kambal na sobrang dependent noon ay mas mature na at nagsimulang mag-alaga sa kanya ng kaunti. Ito ay nakakatawa dahil sa isang paraan, sinubukan nilang maging mga matatanda sa bahay, tumutulong saan man nila magagawa. Ngunit ang totoo sa kabila ng kanilang suporta, Berenice ramdam pa rin niya ang bigat ng responsibilidad sa kanyang mga balikat. Ang pagtatrabaho sa iyong mga kamay ay palaging mahirap, ang pagkapagod ay mahusay, at kung minsan ang pagsisikap ay tila hindi mabata. Ang sakit sa likod, ang lamig, at ang pagtatapos ng bawat araw na puno ng pagsusumikap ay ilan lamang sa mga hadlang na kanyang hinarap. Gayunpaman, hindi niya makita ang sarili sa ibang paraan. Kailangan kong mag-move on, wala akong choice. Sa kabila ng pag-aalay ng sarili sa abot ng makakaya, Berenice hindi siya makahanap ng trabaho sa kanyang larangan. Ang job market ay tila hindi nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Alam niya na ang oras na walang trabaho ay nakakapinsala at ang karanasan na mayroon siya ay hindi sapat para tawagan para sa anumang bagay na mahalaga. Hanggang sa kooperatiba, kung saan siya nagtatrabaho, nagkaroon ng pagbabago ng pamunuan at hindi nagtagal ay natanggal siya. Ang dahilan ay mas mura ang pag-hire ng mga kumpanya ng paglilinis kaysa magkaroon ng mga in-house na janitor. Hindi alam kung ano ang gagawin, natagpuan niya ang kanyang sarili na walang trabaho at desperado muli. Habang papalapit ang bagong school year, Berenice alam kung kailangan ng kambal ng materyales at uniforme. Pero Samuel C., ang dating asawa, ay tila hindi pinansin ang mga pangangailangan ng pamilya.
na nagpapadala ng kaunting pensyon na halos hindi sumasagot sa mga gastos sa pamumuhay. Naisipan pa niyang humingi ng tulong, ngunit wala na siyang maihingi sa kanya, hindi pagkatapos ng lahat ng nangyari. Noon, sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng pagkakataon. Ang iyong kaibigan noong bata pa, Clarice, iminungkahi iyon. Berenice subukan na magtrabaho kasama ang isang kakilala niya na may isang lokal na tindahan. Ito ay isang lugar na nagbebenta ng mga chemical sa bahay at mga pamilihan. Berenice nag-alinlangan siya noong una, naalala ang kanyang masamang karanasan sa pagbebenta. Ngunit sa lalong madaling panahon na tanto na wala siyang oras upang mag-alinlangan. Ang trabaho ay tila simple, hindi na kailangang kalkulahin o timbangin ang anuman at ang sweldo ay mas mahusay kaysa sa kanyang kinita noon. Upang Berenice, ang bagong trabahong ito ay parang isang pagpapala. Matapos ang labis na pisikal na pagsisikap at pagod, ang pagiging isang tindera sa isang tindahan ay tila madali. Nakadama siya ng panibagong sigla at hindi nagtagal ay inaayos niya ang lahat para maihanda ang kambal sa paaralan na may ngiti sa kanyang mukha. Oo, ang buhay ay hindi madali, ngunit siya ay nagkakaroon ng higit at higit na kumpiyansa at alam na ginagawa niya ang pinakamahusay para sa kanyang pamilya. Berenice, sa isang paraan nakaramdam siya ng pagmamalaki sa kanyang katapangan sa pag-iwan sa kanyang asawa. At kahit na hindi na ito ang promising na pagsisimula ng kanyang karera na naisip niya, hindi niya pinagsisihan ang kanyang desisyon. Isang gabi habang nagtatrabaho sa tindahan, Berenice nagulat siya nang may pumasok na lalaki. Nang tumunog ang doorbell, malalim ang iniisip niya. Nang tingnan niya ang bisita, nakaramdam siya ng panginginig at sa isang iglap, napagtanto niya kung sino ito. Medyo matanda na siya pero hindi pa rin maalis sa mukha niya. Si Professor Isidro Benito, ang kanyang matandang tagapagturo sa universidad, ang palaging naniniwala sa kanyang potensyal. Siya ang naging guro na nakakita ng kakaiba sa kanya, isang taong pinaniniwalaan niyang magniningning sa hinaharap. Berenice. Siya ay paralisado, hindi alam kung ano ang magiging reaksyon. Naalala niya kung gaano siya nito sinuportahan sa universidad, kung paano siya naniniwalang may magandang kinabukasan ito. At ngayon, siya, isang tindera sa isang lokal na tindahan. Walang mali sa trabaho, ngunit para sa kanya ay tila isang malaking pagbabago. Alam niya na ang propesor ay namuhunan ng labis sa kanya, sa paniniwalang siya ay magiging isang mahalagang tao. Ngunit gayon din ba ang iisipin nito ngayon, na nakikita siya sa lugar na iyon? Berenice gusto niyang magtago, hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa kanya kung saan siya dinala ng buhay. Ngunit biglang may nagsabi sa kanya sa loob na oras na para maging tapat sa sarili at sa guro. Berenice alam niyang malamang hindi na siya makikilala ng guro. Ang oras ay walang humpay at, kasama nito, nagbabago. Hindi na siya ang dalagang puno ng pangarap at pag-asa. Ngayon, siya ay mas mature, na may kaunti pang mga kulubot at kaunti, pang timbang, ngunit sa karanasan ng isang buhay na hindi naging madali. Taon na ang nakalipas, Berenice. Siya ay isang batang babae na may mga mata na nagniningning sa pag-usisa, ngunit unti-unti nahubog siya sa buhay sa ibang paraan. Sa kaibuturan niya, alam niya na ang pagpupulong sa propesor ay isang bagay na hindi inaasahan, ngunit sa parehong oras, marahil ay kinakailangan. Siya naman ay parang walang naramdaman. Kumuha siya ng bote ng olive oil sa shelf at naglakad papunta sa cashier na para bang ordinaryong araw lang. Ngunit para sa Berenice, napakalaki ng pakiramdam ng sandaling ito. Ang puso ng Berenice malakas itong tumama at hindi niya maitago ang tensyon sa mukha niya. Bawat hakbang ng propesor patungo sa kanya ay tila nagpapabagal sa oras. Nang makalapit, siya nahihiya itong ngumiti at binati siya, sinusubukang maging kalmado. Good morning, aniya, mahina ang tono. Tumingin ang guro sa kanya at Berenice kinakabahan siya. Sinusubukang basahin ang reaksyon nito. Pinagmamasdan niya ito na may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, na parang sinusubukang kilalanin siya, ngunit hindi sigurado. Sa wakas ay sinabi niya, ano ang ginagawa mo dito? Nagtatrabaho bilang isang tindera sa lahat ng iyong mga talento. Berenice, ni hindi ko alam ang isasagot ko. Siya ay nawala sa kanyang mga alaala at lahat ng nangyari sa ngayon na, sa isang sandali, nakaramdam siya ng hindi makapagsalita. Bigla, nang hindi namamalayan,
Sinimulan niyang sabihin sa guro ang lahat. Ikinuwento niya ang kanyang mahirap na pagsasama, pagtataksil, diborsyo at kung gaano kahirap na alagaan ang kanyang mga anak ng mag-isa. Habang nagsasalita siya, Berenice ay nagulat. Noon pa man ay alam niyang kailangan niyang ibahagi ang kanyang kwento, ngunit hindi niya akalain na gagawin niya ito sa isang tulad ni Mr. Benito. Siya ay nakinig sa kanya ng mabuti, nang hindi naaabala at ito ay nagpagaan sa kanyang pakiramdam na para bang isang malaking bigat ang itinatanggal sa kanyang mga balikat. Nang matapos siyang magsalita, tumingin sa kanya ang propesor at sinabing na may mapangunawang tingin. Hindi naging mabait ang buhay sa iyo, di ba? Ngunit dapat ay nagtatrabaho ka sa iyong larangan, hindi dito. Berenice nagkibit balikat. Mayroon akong maliit na karanasan, sabi niya, na may buntong hininga. Matagal akong hindi nagtrabaho. Minsan nag-translate ako para sa mga estudyante, pero para lang hindi ako mawalan ng practice. Ang trabaho, well, it pays for the basics. Ang guro ay patuloy na tumingin sa kanya na may isang malungkot ngunit may kumpiyansang ngiti. Mukhang naiintindihan niya talaga ang nararamdaman niya. Hindi nagkataon ang pagkikita namin, he said. Ako ay bumaba sa maling hintuan. Nagpasya na maglakad dito at narito, nakita kita. Iyon ay isang espesyal na bagay. Berenice ngumiti siya, hindi na nahihiya. Ang presensya ni G. Benito ay umaliw sa kanya at napagtanto niya na sa ilang kadahilanan, ang pagpupulong na iyon ay higit na mahalaga kaysa sa kanyang inaakala. Ipinaalala niya sa kanya kung sino talaga siya. Isang matalino, may kakayahang babae na may malaking potensyal. Berenice, na dati naliligaw sa kahirapan at bigat ng kanyang nakaraan, ngayon ay nagsimulang makakita ng liwanag sa dulo ng lagusan. Ang guro, gaya ng dati, ay naniwala sa kanya. Mas karapat-dapat ka, Berenice, he said with renewed energy. My nephew owns a company that works with buying and selling properties abroad. Kung gusto mo, tutulungan kitang makapasok dito. Berenice, nagulat, ngumiti. I never imagined it was his nephew, natatawang sabi niya. Akala ko may tao sa labas. Ang sandaling ito ng koneksyon ay ginawa Berenice na madama na, marahil, mayroon pa ring magandang bagay na nakalaan para sa kanya. Isang bagay na hindi niya nakikita sa kanyang sarili, ngunit ang guro na laging may pag-unawa ay tinulungan siyang makita. Natuwa si G. Benito at sinabing, hindi, pamangkin ko ang nag-aayos nito. Lagi na lang siyang ganito, alam mo ba? Matagumpay at nakatutok. Berenice nagulat siya sa kumpiyansa nito. Gusto mo bang magtrabaho para sa kanila? Nakangiting tanong ng guro. Saglit siyang nag-alinlangan, iniisip ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Sumagot na may halong pagod at pag-asa. Bueno, hindi gaanong pinansin ng human resources ang aking resume. Tumawag pa ako para itanong kung ano ang nangyayari. Ang sagot ay palaging pareho. Kawalan ng karanasan, mahabang pahinga sa karera, at ang trabaho ay nangangailangan ng mataas na kwalifikasyon. Napangiti siya ng mapait na para bang nagkukwento ang isang lumang kwento ng pagkadismaya. I wanted to work there so much, but it seems like an unattainable dream. Ngunit si G. Benito, na may matatag na titig at puno ng paninindigan, ay iginiit. Sabi mo ito ay isang hindi maabot na pangarap, ngunit ang iyong CV ay maaring hindi perpekto para sa kanila. Pero kilala kita bilang tao. Isa kang hindi ka panipaniwalang mahuhusay na tagasalin. Walang ideya ang mga tao kung ano ang kaya mo. Balang araw, magpapasalamat sila na magkaroon ng empleyadong tulad mo. Nakakaantig ang kanyang mga salita, Berenice, ng malalim. Napaka-emosyonal niya na halos hindi niya mapanatiling matatag ang boses nang sa wakas ay hiningi nito ang numero ng kanyang telepono. Sa nanginginig na boses, idinikta niya ang mga numero, hindi pa rin makapaniwala na may magandang mangyari. Nangako si G. Benito. Tutulungan kita. Hindi niya alam, ngunit ang simpleng kilos na ito ay magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Kinabukasan ang telepono, Berenice, tumunog. Ito ay isang tawag mula sa isang kumpanya na tinatawag na Antey, na nag-iimbita sa kanya para sa isang pakikipanayam. Pakiramdam niya ay bumilis ang tibok ng kanyang puso,
Nangingibabaw sa kanya ang kaba na hindi kailanman. Para bang sasabak na siya sa pinakamahirap na pagsubok sa buhay niya. Ang takot na hindi sapat na mabuti sa hindi pagtupad sa mga inaasahan ay halos maparalisa siya. Ngunit, pagdating sa interview, may napansin siyang kakaiba, ang pakiramdam na sa unang pagkakataon, malapit na siyang makaranas ng isang tunay na pagkakataon. Sa panahon ng pag-uusap, ginawa niya ang kanyang makakaya at nabanggit na ang tagapanayam ay tila nasisiyahan sa kanyang mga sagot. Puno ng kuryosidad at pagtataka ba ang titig niya, na para bang hindi niya inaasahan ang isang babae na nanggaling sa malayo. Babalik kami sa iyo sa lalong madaling panahon, sabi ng tagapanayam na may tunay ng ngiti. Berenice, iniwan niya ang pakikipanayam na may pakiramdam na hindi pa niya naranasan. Ito ay hindi isang malabong tugon na makikipag-ugnayan kami kung kinakailangan. Ngunit isang taos-pusong pangako na tatawagan nila siya sa lalong madaling panahon. Nang tumingin siya sa opisina, sigurado siyang ito ang lugar para sa kanya. Ang kapaligiran ay nakakaengganyo, ang kapaligiran sa trabaho ay masigla, at ang mga kasamahan ay tila masigasig sa kanilang ginawa. Iyon ang uri ng lugar na iyon, Berenice, laging pinapangarap. At hindi nagtagal ay bumalik ang tawag. Sinabi sa kanya ng kumpanya kung anong mga dokumento ang dadalhin at kung kailan magsisimula. Nang sa wakas ay narinig niya ang mga salitang iyon, ang kanyang kaligayahan, Berenice, hindi kasya sa dibdib. Ito ang simula ng isang bagong buhay. Kung hindi nagkrus ang landas ni G. Benito sa araw na iyon, sa simpleng lugar na iyon, hindi niya maisip. Ngayon may bagong trabaho, Berenice, ito ay na-renew. Nagustuhan niya ang kanyang ginawa, nadama ang hamon at nasasabik na matuto ng higit pa araw-araw. Pagdating niya sa opisina sa kanyang unang araw ng trabaho, nakasuot ng matulis na suit, umupo siya sa kanyang mesa at pakiramdam sa bahay. Naka-on ang computer at sa lalong madaling panahon siya ay nasa kanyang elemento. Pagsasalin ng mga dokumento, mga patalastas, pakikipag-usap sa mga dayuhang kliyente. Ito ay mahirap na trabaho, ngunit eksakto kung ano ang palagi niyang gusto. Ngunit tulad ng inaasahan, ang mga unang impresyon ay hindi laging madali. Ang kanyang mga bagong kasamahan, na sanay na makita lamang ang pinakamahusay sa pinakamahusay, ay tumingin sa kanya ng maingat, marahil kahit na medyo may kahina-hinala. Alam nila yon, Berenice, wala akong karanasan sa sektor na nagmula sa isang lugar na malayo sa lugar na kinaroroonan ko ngayon. Pero Berenice, sa kanyang determinasyon, hindi nagtagal ay ipinakita niya na naroon siya upang magtrabaho ng husto at gumawa ng pagbabago. Mabilis niyang nakuha ang paggalang ng lahat ng tao sa paligid niya, kahit na tinulungan niya ang mga taong una ay nag-aatubili na tanggapin siya. Hindi lang siya isang baguhan, siya ay isang tao na, sa paglipas ng panahon, ay magiging mahalaga sa koponan. Berenice, nang hindi namamalayan, sinimulan niyang muling tukuyin kung ano ang kahulugan ng konsepto ng tagumpay sa kanya. At hindi tulad ng kung ano ang tila sa una, alam niyang natagpuan na niya ang kanyang tunay na lugar. Ang unang sweldo ng Berenice, ito ay tulad ng isang malaking shock ng kaligayahan. Alam niyang malaki ang kinikita ng mga empleyado ng Antey, ngunit hindi niya akalain na babayaran siya ng ganon kalaki. Nang buksan niya ang sobre at makita ang dami, nanlaki ang mga mata niya at nahihilo ang ulo sa tuwa. With her heart pounding, she thought, I deserve to really celebrate this. Ito ay patunay na ang mga mahihirap na panahon ay nasa likuran natin. Nang gabing iyon, nagpasya siyang magdiwang kasama ang kanyang mga anak. Ito ang una sa maraming masasayang gabi. At pagkatapos ay dumating ang partido ng bagong taon ng kumpanya at Berenice nagkaroon ng pagkakataon na makilala ang kanyang amo, Gustavo. Sa buong buwan na nagtrabaho siya sa Antey, Gustavo ay nasa isang business trip at bumalik bago ang malaking kaganapan. Pagpasok niya sa kwarto, Berenice, na pagtanto na hindi siya kamukha ni Ginoong Benito. Ibang-iba sa matandang propesor na may asul na mata at blonde na buhok. Gustavo, na may malakas na paninindigan, tanned na balat at maitim na mga mata na naghahatid ng masiglang enerhiya. Siya ay tila mas katulad ng isang taong Italyano, masayahin, puno ng buhay at medyo kaakit-akit. Berenice, hindi ko alam kung paano ako lalapit, Gustavo. Gusto niyang magpasalamat sa lahat ng suportang ibinigay nito,
ngunit kasabay nito, magkahalong kaba at hiya ang nararamdaman niya. Sa iyong pagtataka, Gustavo napansin niya ito at lumapit, nakangiti at nagpakilala. Ang sumunod na nangyari ay isang bagay na Berenice hindi ko makakalimutan. Magdamag silang nag-usap at natuklasan na marami silang pagkakatulad. Nasiyahan sila sa parehong mga pelikula, nakinig sa parehong musika, at kahit na nagkaroon ng katulad na mga pangarap, kamangha-mangha kung paano ang isang simpleng pag-uusap ay maaring makaramdam ka na konektado sa isang tao. Pakiramdam niya ay matagal na niya itong kilala at parang ganon din ang nararamdaman niya. Upang Berenice, ang lahat ay tila masyadong natural na para bang ito ay nangyayari ng walang anumang pagsisikap. Nagsimula siyang makapansin ng mas matindi. Gustavo tiningnan siya nito ng may espesyal na atensyon na para bang siya lang ang tanging tao sa mundo na mahalaga sa sandaling iyon. Umalis na ito Berenice, may ulong puno ng pag-iisip. Nagtaka siya. Interesado ba talaga siya sa akin? Isang lalaking kasing halaga at maimpluwensyang gaya niya. At ako isang babaeng hiwalay na may 2 anak. Hindi masyadong bata. Hindi ba siya makakapili ng iba? Pero kahit papaano, naramdaman niya iyon. Gustavo. Hindi ko ito nakita sa parehong paraan. Simula nang magkakilala sila, parang wala na siyang pakialam sa mga iyon. Walang ibang tao sa buhay niya. Ang tila imposible noon ay nangyayari na ngayon. Nagsimula silang mag-date. Ang kanilang relasyon ay lumago ng dahan-dahan ngunit matatag. Gustavo, sa kanyang maingat at matulungin na paraan, hindi nagtagal ay nanalo sa mga anak ni Berenice, Esther at Eduardo. Hindi lang siya ang bagong nobyo ng kanyang ina. Siya ay naging isang palagian at mapagmahal na presensya sa kanilang buhay. Tuwing magagawa niya, dadalhin niya sila sa mga amusement park o masasayang lugar na ikinagulat nila ng mga bagong karanasan. Berenice, siyempre, ay labis na masaya sa dedikasyon na ito ng Gustavo, na higit na nagmamalasakit sa mga opinyon ng kanyang mga anak gaya ng ginawa niya tungkol sa kanyang sarili. Benito, na laging may espesyal na pagmamahal Berenice, ay napakasaya sa unyon na ito. Hindi na siya mapakali sa pag-alam na ang kanyang pamangkin ay may kasamang isang taong napaka-espesyal, isang taong pinaniniwalaan niyang magagawa. Berenice tunay na masaya para kina Esther at Eduardo, Gustavo. Siya ay higit pa sa isang kaibigan ng kanyang ina. Siya ay naging isang ama, isang taong maaasahan nila, isang mabait at matalinong lolo na tinatrato sila ng may pagmamahal at dedikasyon. At pagkatapos, iba ang nangyari. Gustavo, sa isang sandali ng matinding damdamin, nagtanong Berenice sa kasal. Hindi niya maiwasang mapangiti. Ito ay hindi isang malaking sorpresa, ngunit siya ay malalim na naantig sa paraan ng pagtingin nito sa kanya na may kumpiyansa na siya lamang ang mayroon. Upang magdiwang, nagpa siya silang maghapunan sa isang espesyal na restaurant. Habang papunta doon, nanatili sina Esther at Eduardo kay G. Benito na gustong-gustong gumugol ng oras kasama ang mga bata. Sa restaurant, may nangyaring hindi inaasahan. Samuel, isang matandang kakilala ni Gustavo, ay naroon, lahat eleganteng, na may isang baso sa kanyang kamay na sinamahan ng isang batang blonde. Berenice nakilala ito kaagad. Ito ay ang parehong Celia mula sa larawan sa kanyang telepono. Gustavo. Gayunpaman, iba ang hitsura niya kaysa Berenice na isip. Hindi nagniningning ang dalaga gaya ng nasa larawan. Blanko ang kanyang ekspresyon at tila walang interes, halos malayo na may mahiyaing paggalaw at pagod na tingin. Si Celia sa larawan ay tila matapang at mapangahas, ngunit naroon sa harapan, Berenice. Siya ay tila isang malabo na pagmuni-muni ng kung ano. Ginawa nito Berenice pag-isipan pa ang tungkol sa kung ano talaga ang mahalaga sa buhay at kung paano minsan ay nakakapanlin lang ang mga hitsura. Berenice, siya ay kalmado, mas kalmado kaysa sa naisip niya na maaaring siya sa sandaling iyon. Napatingin siya sa dating asawa na tila lubos na nagulat nang makita siya doon. Sa matikas na lugar na iyon, ibang-iba sa malamang na inaasahan niya. Samuel, habang nakapikit ang mga mata, mukhang nalilito. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa niya doon, kung paano siya umabot sa puntong ito, pero kahit papaano
Alam niyang may hinihintay pa rin ito mula sa kanya. Marahil isang sigaw para sa tulong, maaaring isang desperado na reaksyon. Tila hinihintay niyang bumalik ito sa babaeng kilala niya, ngunit hindi iyon mangyayari. Berenice alam niya iyon, at higit sa lahat, payapa siya rito. Siya ay nagkaroon Gustavo sa tabi niya, na palaging tinatrato siya ng may pagmamahal at paggalang. At iyon, ang naging dahilan ng kanyang pagtitiwala. Napagtanto niya na hindi na niya kailangan ng pag-apruba mula sa Samuel, at sa kabaligtaran, masaya siya na makita siyang ganito. Malakas, maganda, matagumpay at may kasamang tunay na nagmamahal sa kanya. Pero Samuel, hindi makayanan ang sitwasyon. Nakakita ng pagkakataon at nilapitan Berenice kaya pumunta siya sa banyo para hawakan ang makeup niya. Sumunod naman ito sa kanya na parang may importanteng sasabihin. "Hello, Mrs." Nakangiting sabi nito sabay abot ng kamay sa kanya sa hallway. Pero Berenice hindi natinag. Sa isang kaakit-akit ng ngiti sumagot siya, "Hello, Samuel." Ngayon wala na siyang kapangyarihan sa kanya at Berenice alam na alam ko yon. Samuel, trying to be mean, said in a sweet fake voice. "Nakikita kong nakaayos ka na. Hindi ka pa nakakahanap ng mayaman na asawa pero tiyak na nakahanap ka ng magandang trabaho, hindi ba?" Sinisikap niyang ibaba siya, tulad ng dati niyang ginagawa. Sinusubukang ipakita sa kanya na hindi niya kayang maging masaya nang wala siya. Pero Berenice, nasa ibang punto siya ng buhay na wala na siyang pakialam. Samgasalita niya. Sa isang mahinahong ngiti sumagot siya nang hindi nagmamadali at may kumpiyansa ng isang taong nakakaalam kung sino siya. "Hindi ako nakahanap ng isang mayaman na asawa, Samuel. Ngunit may nakita akong mas mahalaga, ang aking sarili." Bahagyang ngumiti siya. Nakita ang gulat na ekspresyon sa mukha nito, hindi mahanap ang sagot. Samuel, nagulat, hindi nakapagsalita, at Berenice, mahinahon at may dignidad, lumipat. Nadama niya ang isang pakiramdam ng kalayaan at katuparan tulad ng dati. Wala siyang kailangan maliban sa sarili niyang lakas at kaligayahang nakamit niya ng mag-isa. Nang tumingin siya sa likod, "Samuel." "Nandoon ako, nakatayo. Hindi alam kung paano magre-react. Tapos na ang laro at alam niya ito. At alam niya, sa wakas ay nakontrol na niya ang kanyang buhay." Sa isang huling buntong hininga, Berenice, naglakad siya pabalik sa silid. Nakataas ang ulo. Alam niyang magiging maliwanag ang kanyang kinabukasan. Ngayon, ang buhay ay tungkol sa kung ano ang pinili niyang gawin dito. Wala nang mga anino ng nakaraan. Pakiramdam niya ay nagbubukas ang mga pintuan ng mundo para sa kanya at ang pakiramdam ng kalayaan, higit sa ano paman, ang siyang higit na nagpangiti sa kanya sa sandaling iyon.